Kabanata 1241 hanggang 1250. Kabanata 1241 ang pangalan ko ay guwangganggang sa estado ng Diyos sa gilid, mayroong isang tiwangwang na kaparangan na tila nasunog ng apoy noong unang panahon, na nag-iiwan sa lupang tigang na walang kahit isang dahon ng damo, napapalibutan ng mga tiwangwang na bato at burol, isang lugar ng lubos na pagkawasak. At sa isang sulok ng estado ng hangganan, mayroong isang matayog na bundok na bato kung saan sa paanan nito ay naroon ang isang kampo. Ang kampong ito ay mayroong puwersang binubuo ng humigit kumulang 1,000 banal na armas. Si Yusuf Zok at ang humigit kumulang 30 iba pa ay dinala sa kampong ito, kung saan natanggap nila ang kanilang mga gawain para sa susunod na 30,000 taon. Ano ang gawain? Tanong mo. May mga tunaw sa loob ng bundok, na patungo pababa sa maraming pasilyo, at sa pinakamalalim na bahagi ng mga pasilyong ito ay nakakalat ang mga spirit stone. Siyempre, ang mga spirit stone ay hindi lang basta nakahiga para pulutin, kailangan itong minahin, isang bagay na mas nakakapagod pa kaysa sa pagmimina ng karbon, dahil kailangan mong patuloy na maghukay at maghanap ng mga spirit stone sa nahukay na lupa. Ang kota ay isa kada tao kada araw, na ipapasa kada 3 araw. Bukod pa rito, bago sila bumaba sa mga tunnel, lahat ng personal na gamit ay kinumpiska, mga singsing sa kalawakan, mga chenkon bag, mga pulseres o sinturon sa kalawakan, at iba pa, lahat ay lubusang hinalughog, hanggang sa pagpapalit ng kanilang mga damit para sa mga alipin. Pagkatapos ay binigyan sila ng pala at basket, at diretsyong pinapunta sa trabaho. Tungkol naman sa pagkain, wala, mga inumin, wala rin. Dahil ang mga banal na nilalang ay hindi namamatay sa gutom, hindi sila mamamatay kahit walang kahit isang patak ng tubig o kahit isang kagat ng pagkain sa loob ng 30,000 taon. Siyempre, maaaring mamatay sila sa pagod, pero tiyak na hindi sa gutom. Nang makapasok si Yusuf Zok sa lagusan saka lamang niya napagtanto na ang mga alipin sa kampong ito ay hindi lamang limitado sa kanilang grupo na may humigit kumulang 30, dahil ang mga lagusan ay puno ng mga taong nakasuot ng damit alipin. Nahulaan ni Yusuf na maaaring may 10,000 o 100,000 tao sa ilalim ng lupa, na nagpapakahirap sa pagmimina ng mga bato para sa iba. Hindi siya lumaban o nagdulot ng gulo, dahil talagang hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Kaya, kahit na magdulot siya ng gulo, nagpasya siyang maghintay hanggang sa mas makilala niya ang kanyang paligid. Isa pa, napansin niya na ang bawat divine weapon dito ay may aura na nagpapanginig sa kanyang puso, isang presensya na mas malakas kaysa sa kanya ng 10 beses o 100 beses. Marahil ang mga banal na armas na iyon ay hindi likas na malakas, ngunit mas malakas pa rin ang mga ito kaysa sa mga katulad niya na kakaakyat lang. Matagal nang tumigil sa pag-iingay ang mga dakilang emperador na kasama niyang umakyat, dahil tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Siyempre, labis nilang pinagsisihan ang kanilang desisyon, kung alam lang nila na ganito ang Heavenly Realm, sino kaya ang magsasagawa ng cultivation? Sino ba naman ang maghahanap ng ascension? Ang umahan para lang maging alipin ng iba. Kaya, masasabing sa kanilang lahat, bukod kay Yusuf Zok, ang iba ay puno ng panghihinayang at hinanakit. Siya at si Alden Baxter, ang dakilang emperador, ay itinalaga sa isang grupo, at ang tinatawag na grupo, ay binubuo ng 10 tao, 9 na bagong dating at isang matandang alipin na namamahala sa pangangasiwa sa kanila at pagkolekta ng mga spirit stone. Hindi kailangang magtrabaho ang matandang alipin, nagpapatrolya lang sila sa mga pasilyo araw-araw, naghahanap ng mga tamad o mga may problemang pag-iisip, nakikibahagi sa gawaing muling pag-aaral o pagbibigay ng mga pambubugbog kung kinakailangan. Si Yusuf ay itinalaga sa isang nag-iisang sanga ng pasilyo na may tagubaylang maghukay sa anumang paraan na magagawa niya, hanggat makakahanap siya ng mga spirit stone, at talagang walang pag-iimbak. Bagamat ang inaasahan ay magsumite ng isa bawat araw, maaaring magpahinga kinabukasan kung 2 bato ang isusumit. Kung may hindi makapagsumit ng kahit ano sa loob ng 3 araw, kinakailangan ang isang talakayan, na may 3 araw na palugit. Maaaring maantala ng hanggang 3 beses, at kung walang spirit stone na isusumit sa loob ng 9 na araw, halos mamatay ka sa bubugbugin ng pinuno ng grupo at pagkatapos ay kakalad ka rin ka sa kampo sa ibabaw para sa isang pampublikong pagpugot ng ulo. Oo, may mga pampublikong pagpugot ng ulo rito, mahuhulog ang talon ng Verdugo,
at gugulong ang ulo, na magreresulta sa tiyak na kamatayan ng isang banal na nilalang kapag ang kanilang ulo ay nahiwalay sa kanilang katawan. Ano ang pangalan mo? Irehistro mo ang pangalan mo. Habang nakaupo si Yusef sa pasilyo, dumating ang pinuno ng grupo, nakagapos ngunit may ekspresyon ng kadakilaan na parang isang taong napakahalaga. Ang pangalan ko ay Klang Klang. Pabaya na sambit ni Yusef. Paf, anong klaseng pangalan yan? Hindi makapaniwalang umirap ang pinuno ng grupo. Ang lower realm talaga ay mayroong lahat ng uri ng katawa-tawang pangalan. Siyempre, nakalimutan niya na galing din pala siya sa lower realm, kahit medyo mas matagal na ang nakalipas kaysa sa iba. Ang apelyido ko ay Klang, at ang Klang Klang ay kumakatawan sa tunog ng tambol. Mga drummer ang pamilya ko. Sige, Klang Klang, gusto kitang tanungin, panimula ng pinuno ng grupo ngunit tumigil din, naiinis na bumubulong, nako, nakakainis na pangalan naman yan. Nakakainis na ang makipag-usap lang sayo. Mayaman po, kung may maitutulong po ako, magtanong lang po kayo. Magalang na tugon ni Yusef. Plano ba ninyong magsumite ng mga bato kada 3 araw o araw-araw? Tanong ng pinuno ng grupo. Magsusumit ako kada 3 araw, sagot ni Yusef. Kung gayon, magtrabaho na kayo. Paalis na sana ang pinuno ng grupo, ngunit sa sandaling iyon, biglang nagtanong si Yusef, kagalang-galang na Ginoo, maaari ko bang itanong kung ano ang mga antas ng mga banal na nilalang? Hey, nagmamadali ka bang malaman? Tumawa ng mahina ang pinuno ng grupo, mabuti naman at sabik kang matuto, ipinapakita nito na may ambisyon ka. Pero kahit gusto mo pang malaman, wala akong balak sabihin sa'yo. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Sandali yang nawalan ng malay si Yusef. Bumalik ka na sa trabaho. Wala nang walang kwentang-kwentuhan at pagtatanong tungkol sa mga ranggo. Mahigit 20,000 taon na ako rito at isa pa rin akong alipin. Kung makakaligtas pa ba ako para makalabas ay tanong na sa sarili ko, at nandito ka pa at nagdadadaldal tungkol sa ranggo, nako. Mura ng pinuno ng grupo at padabog na umalis. Sampin mo ang mga ninuno mo. Mura ni Yusef ng mahina, pagkatapos ay muling bumagsak, sinusubukang gamitin ang telekinesis para sumilip sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi magagamit ang telekinesis sa kailaliman ng banal na kaharian na ito. Hindi nakakapagtaka na kailangan nilang magmina ng mga spirit stone, kaya hindi gumagana ang telekinesis sa ilalim ng lupa sa banal na kaharian. Kumunat ang noo ni Yusef. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang sarili niyang telekinesis, kaya kung kahit ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi magagamit, malamang na hindi rin kayang suriin ng mga tunay na banal na nilalang ang kalaliman. Naaalala ko na nakapulot ako ng ilang spirit stones noon sa Main God Palace. Naalala ni Yusef na sa ikalawang patong ng Main God Palace, nakapulot siya ng ilan at kalaunan ay nakatuklas ng marami pa sa mga singsing na kinuha niya mula sa mga banal na buto. Ilan sa mga spirit stones ay nasipsip na niya, ngunit malaki rin ang naiwan niyang bahagi. Hinalughog niya ang ilang singsing mula sa kanyang blue sea at cloud sky at sa huli ay nakakita siya ng humigit kumulang 1,000,000. Tama, halos 1,000,000, at iyon ay pagkatapos niyang masipsip ang 99% ng mga ito gamit ang Eye of Heaven. Kung wala siyang nasipsip, baka umabot sana ng ilang daang milyon. Siyempre, para masigurong ang mga spirit stone mula sa minahang ito ay kapareho ng mga nasa singsing niya, sinimulan niyang magmina para may kumpara niya ang isa. Nako, ganoon ba ako kaswert? Sa pinakaunang sandok sa lupa, nahukay ang isang spirit stone, lila, may kantab, hugis parisukat, halos kasing laki ng mabahong tokwa na kinakain niya noong mortal siya, at pareho pa rin ang laki. Oo, pareho lang sila. Matapos ikumpara ang mga ito sa mga bato sa kanyang mga singsing, napanatag ang balisang isipan ni Yusef. Dahil pareho sila ng pamantayan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-abot sa kanyang kota ng spirit stones. At saka, kailangan ko pang suhulan ang pinuno ng grupong iyon. Kung hindi, wala siyang sasabihin sa akin, si Yusef, na likas na pilyo, ay tiyak na manunuhol sa iba kung makakabuti ito sa kanya. Kung si Yuzok nga iyon, malamang na hindi siya kailanman magpapasuhol, pero si Yusef Zok, kung may pakinabang man siya rito, handa niyang gawin ang halos lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 1242 May mundo sa Mudball Palace. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang pinuno ng pangkat upang kunin ang mga Spirit Stone, at agad na nakagawa si Yusuf Zok ng 5 Spirit Stone. Wow! 5. Napadpad ka na ba sa pugad ng mga bato o ano? Binabati kita, binabati kita. Labis na nagulat ang pinuno ng pangkat, dahil pagkalipas lamang ng 3 araw, wala pa ring nakitang kahit isa ang mga bagong dating, ngunit si Yusuf Zok ay nakakuha ng 5. Panginoon, italo mo na lang ang 3, at kunin mo na lang ang 2, bulong ni Yusuf Zok. Oh, tumaas ang kilay ng pinuno ng pangkat. Matapos niyang tignan si Yusuf Zok, humagalpak siya ng tawa at sinabing, magaling klang-klang, napakatalino at napakamatino mo, pero hindi talaga kaaya-aya ang pangalan mo. Hehe, iyan ang pangalang ibinigay sa akin ng tatay ko, no choice. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Sige, ito na ang kakainin mo. Napakabukas palad ng pinuno ng pangkat na ito. Matapos tanggapin ang suhol ni Yusuf Zok, naglabas pa talaga siya ng kalahating piraso ng tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa. Sigurado si Yusuf Zok na ang ganoong tinapay ay hindi kakainin kahit ng mga alipin sa Immortal Realm, ngunit dito ay tila isa itong napakasarap na pagkain. Panginoon ko, ayaw ko po. Pakitago mo na lang, gusto ko lang sanang itanong. Alam ko, pinutol ng pinuno ng pangkat si Yusuf Zok, tungkol sa mga antas ng mga banal na persona, tama ba? Walang problema, tinanong mo talaga ang tamang tao. Kung ibang pinuno lang iyon ng pangkat, malamang ay may latigaw na ang tumama. Dahil hindi dapat itanong ang hindi dapat itanong. Pero isa rin akong katulong, kasabay mo akong pumunta rito, kaya naiintindihan ko. Kaya kitang bantayan pa ng kaunti at gagawin ko ang lahat para makalabas ka ng buhay sa sampaang lugar na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Paulit-ulit na ipinahayag ni Yusuf Zok ang kanyang pasasalamat. Kung tungkol naman sa mga banal na persona, sila ay nahahati sa 9 na antas. Ang pinakamababang antas ay tinatawag na mababang antas na banal na persona, na sinusundan ng panggitnang banal na persona at mataas na banal na persona. Higit pa sa mataas na banal na persona, nariyan ang mababang Diyos sa langit, gitnang Diyos sa langit, itaas na Diyos sa langit. Pagkatapos noon ay ang Divine King Realm, Divine Emperor Realm, at Heavenly Lord Realm. Nabalitaan kong may kung ano sa kabila ng Heavenly Lord Realm, pero wala akong ideya kung ano iyon. Mababang antas na banal na persona, panggitnang banal na persona, mataas na banal na persona, mababang Diyos sa langit, panggitnang Diyos sa langit, mataas na Diyos sa langit, banal na hari, banal na emperador, Panginoon sa langit. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at nagtanong, tayong lahat ba ay mga mababang antas na banal na persona na ngayon? Panaginip lang. Tiningnan siya ng pinuno ng pangkat at sinabing, sa ngayon ay isa ka lamang banal na lingkod, hindi man lang isang banal na persona. Magiging isang mababang antas na banal na tao ka lamang pagkatapos ng iyong panahon ng pagkaalipin. Paano naman ang mga banal na sundalo sa labas? Anong antas sila? Tanong ni Yusuf Zok. Karamihan sa kanila ay mga banal na persona na nasa mababang antas, ngunit mayroon ding mga banal na persona na nasa panggitna at abanteng antas. Ang pinakamalakas dito ay binabantayan ng isang mababang Diyos sa langit. Nabalitaan ko na sa kaharian ng langit, mayroong 8 dakilang pamilya. Isa siguro sa mga yan ang kampong ito, di ba? Kaya lahat tayo ay naglilingkod sa 8 dakilang pamilya. Patuloy na tanong ni Yusuf Zok. Ang dami mo nang alam. Natatawang sabi ng pinuno ng grupo. Tama, ang kampo ay pag-aari ng pamilyang Burger. Pero huwag kang magsalita ng pabaya, mag-ingat ka at baka may pumutol ng dila mo. At paano tayo mga banal na persona naglilinang? Patuloy na tanong ni Yusuf Zok. Siyempre, tungkol ito sa mga Spirit Stone. Mula sa sandaling hubugin natin ang ating mga banal na katawan, ang mga Spirit Stone ay nagiging mahalaga para sa ating cultivation. Ang paraan ng cultivation ay napakasimple rin, pagsasama lamang ng banal na kapangyarihan mula sa mga Spirit Stone sa ating mga katawan. Ngunit hindi tayo nakakapagsaka. Una, mayroon tayong marka ng alipin, pangalawa, ang mga kadena ng paa. Nililimitahan nito ang ating paglilinang. Pagkatapos lamang ng panahon ng pagkaalipin at tayo ay maging malaya ay saka lamang tayo magsisimulang maglinang.
Kailangan bang maging alipin ang lahat ng umaakyat mula sa lower realm? Oo, lahat ng aakyat sa heavenly realm mula sa lahat ng heavens at myriad realms ay magiging alipin ng 8 dakilang pamilya, maliban na lang kung mayroon kang koneksyon, o kung ikaw ay pinapabore ng isang dakilang tao at maaaring direktang makatakas sa panahon ng pagkaalipin. Kung hindi, kailangan mong maglingkod ng 30,000 taon. Gayun din, ang paglinang ng mga banal na persona ay napakabagal. Kahit ang mga pinakadakilang henyo ay mabagal mag-cultivate, normal lang na hindi umasenso kahit isang antas sa loob ng 10,000 o kahit milyon-milyong taon. Bukod dito, sa loob ng mga banal na persona na nasa mababang antas, mayroong iba't ibang antas ng lakas, na karaniwang nahahati sa 3 maliliit na larangan ng mataas, katamtaman, at mababang kalidad. Naiintindihan ko po, maraming salamat po, Ginoo. Ang pangalan ko ay Leonidas King. Kuya East na lang ang itatawag mo sa akin simula ngayon, sabi ng pinuno ng pangkat, sabay kaway ng kamay. Salamat, Kuya East. Agad na sinubukan ni Yusuf Zok na makipagbati, habang nakangiti ng natatawa. Sige, alis na ako. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, tanungin mo lang ako. Heto, kunin mo itong kalahating piraso ng tinapay. Hindi ka kumakain ng ilang araw, maaaring hindi ka naman talaga nakakaramdam ng gutom, pero ang pagnanasa sa lasa ay napakahirap. Isinuksok ni Leonidas King ang kalahati ng matigas at tuyong tinapay sa kamay ni Yusuf Zok, tinapik ang kanyang kwitan, at naglakad palayo. Pagkaalis ni Leonidas King, talagang sinimulang nguyain ni Yusuf Zok ang matigas at tuyong tinapay na iyon. Hindi iyon para sa kapakanan ng pagpunan ng gutom, bagkus, habang kumakain siya, pinag-isipan niya ang sinabi ni Leonidas King. Siyam na antas, at hindi man lang siya isang mababang antas na banal na tao, bagamat umakyat na siya at naging isang Diyos, siya ay isa lamang pinakamababa sa lahat, isang banal na lingkod. Bukod pa rito, mayroong siyam na antas para sa mga banal na persona, na may higit palampas sa pinakamataas na antas. Kaya, ang 36 na pumunta sa palasyo ng mga Diyos sa langit ay malamang na pawang mga mababang antas o panggitnang banal na tao, sa palagay ko. At ang mga lehitimong anak ng 8 dakilang pamilya ay dapat maging katulad ng mga mababang Diyos sa langit, hindi masyadong malakas. Ibig sabihin, kayang-kaya akong patayin agad ng isang mababang Diyos sa langit. Huminga muli ng malalim si Yusuf Zok. Ang pagbubukas ng 55 purple blood beads ay hindi sapat para gawin siyang walang talo, sa kaharian ng mga Diyos, isa pa rin siyang malalanggam na figure. Sige, nakalimutan kong tingnan ang impormasyon noong bumukas ang blood beads. Bigla kong naalala si Yusuf Zok. Habang binubuksan ang 55 blood beads, isang mensahe tungkol sa divine skills ang pumasok, at hindi pa niya ito nababasa. Kaya pagkatapos niyang maubos ang kalahating piraso ng tinapay, agad niyang hinanap ang mensaheng iyon. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang mensahe, at ang pambungad na pamagat ay, paglinang sa Diyos. Paglinang sa Diyos. Nagulat si Yusuf Zok, ngunit pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata na parang may napagtanto, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pagkatapos ng halos 15 minuto, huminga siya ng malalim. Ang pag-cultivate ng Diyos ay isang ang pamamaraan, at kinumpirma nito ang kanyang naunang hula. Nararamdaman ng mga purple blood beads ang kinalalagyan niya, ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, at sa makatuwid, natural na inilalabas ang impormasyong kailangan niya. Ang pagkultiba sa Diyos ang eksaktong impormasyong kailangan niya ngayon dahil hindi niya alam kung paano nagsasagawa ang mga banal na persona, ni hindi niya alam kung paano ipakalat ang banal na kapangyarihan. Kung ito ay pagsipsip at pagpapaganda lamang ng katawan ng isang tao gamit ang kapangyarihan mula sa mga spirit stone, paano masusukat ng isang tao ang lakas ng isang individual? Ngunit ang paglabas ng pamamaraang cultivating God ay nalutas ang kanyang kasalukuyang problema, at ang aktwal na pagsasagawa ng mga banal na persona ay hindi kasing simple ng inilarawan ni Leonidas King. Para makapagsanay at maging malakas, kailangang umukit ang mga banal na persona ng isang puntong kilala bilang palasyo ng Niwan, katulad ng dantian sa mababang kaharian, ngunit hindi matatagpuan doon, sa halip, ito ay dapat likhain ng malalim sa kaluluwa, sa isipan. Matapos itatag ang palasyo ng Niwan, kakailanganin niyang magsanay ng teknik ng pabilog na langit ng Diyos, patakbuhin ang mga meridian,
at pagkatapos ay mag-ipon ng kapangyarihan sa palasyo ng Niwan hanggang sa maabot ng kapangyarihan sa loob ang tugatog nito. Sa sandaling iyon, ang isang Niwan pellet ay magmumukhang katulad ng isang golden core. Tinutukoy ng mga banal na persona ang kaukulang mga antas batay sa kulay ng Niwan pellet o sa lakas ng enerhiya nito. At tinukoy ng mga banal na persona ang pellet ng Niwan bilang life orb, kasama ang lahat ng kanilang kapangyarihan na nakapaloob sa orb na ito, hanggang sa kalaunan, maaari pa itong magbago at maging sarili nilang mundo. Ito ay tinatawag na pagkakaroon ng mundo sa loob ng palasyo ng Niwan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1243 Pagsasanay ang sining ng paglinang sa Diyos ang puna mula sa mga purple blood beads ay pangunahing tumalakay kung paano linangin ang dantian. Alam na alam ni Yusuf Zok na sa heavenly realm na ito, wala siyang maaasahan, at ang pag-activate ng 55 blood beads ay hindi nangangahulugang isa siyang malakas na tao. Sa kabaligtaran, ito ay katumbas lamang ng antas ng isang mababang antas o panggit ng banal na persona. Kung gusto niya ng mas matataas na tagumpay, bukod sa patuloy na pagbubukas ng mas maraming purple blood beads, ang tanging paraan ay ang pag-cultivate ng God at sanayin ang kanyang dantian. Sa puntong ito, bukod sa Life Spirit Stone na inaalangan niyang gamitin, wala na siyang ibang mahimalang bagay na makakatulong sa kanya na magbukas ng mas maraming purple blood beads, kaya ang tanging inaasahan niya ay ang pagkultiba ng dantian. Pagkasabi niya nito, ayon sa Dharma Gate ng sining ng paglinang sa Diyos, agad siyang kumuha ng 2 Spirit Stone at hinawakan ang mga ito sa kanyang palad. Akala niya noong una ay mabilis niyang makukuha ang banal na kapangyarihan mula sa mga Spirit Stone, ngunit nang gamitin niya ang Dharma Gate, bigla niyang natuklasan na hindi niya makuha ang banal na kapangyarihan. Tila may pumuputol sa koneksyon niya at ng mga Spirit Stone. Iyang bakas na malalim sa kaluluwa at itong cade ng ito. Sandali na naramdaman ni Yusuf Zok at alam niyang ang problema ay nasa tato sa kanyang mukha at kadena sa kanyang paa. Iyon ang mga salarin na humahadlang sa kanyang cultivation. Malamig niyang sambit. Bagamat hindi kayang tumagos ng telekinesis sa lupa, maaari pa rin itong ilabas, at ang malalim na bakas ng kaluluwa ay hindi imposibleng burahin. Ang kanyang napakalawak na telekinesis ay sumugod patungo sa bakas. Kasabay ng isang ugong, nang tumama ang kanyang telekinesis sa bakas, isang matinding sakit ang damaloy mula sa kanyang kaluluwa, dahilan para siya ay umungol at tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Kasabay nito, laking gulat niya nang matuklasan na hindi kayang burahin ng kanyang telekinesis ang bakas sa kanyang kaluluwa. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, at pinaikit niya ang mga mata, patuloy na nag-iisip ng solusyon. Alam niyang makapangyarihan ang kanyang telekinesis, ngunit tila hindi nito kayang burahin ang bakas nito, dahil parang isang tatak na sumanib na ito sa kanyang kaluluwa. Kaya't maliban kung gumamit ng espesyal na paraan, imposibleng matanggal ito. Ngunit kung hindi niya ito maaalis, hindi siya maaaring magsaka, at kung hindi siya maaaring magsaka, kakailanganin niyang manatili rito ng 30,000 taon. Maaaring sandali lamang ang 30,000 taon para sa iba, ngunit para sa kanya, ito ay kumakatawan sa walang katapusang mga taon. Ipinanganak pa lamang siya ilang libong taon na ang nakalilipas. Paano niya nagawang sayangin ang 30,000 taon dito? Mukhang essence do lang ang masusubok ko. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, pagkatapos ay agad na nagmumuni-muni, habang nakatuon sa bakas. Ang kanyang telekinesis, na lubos na nakapokus, ay muling sumugod patungo sa bakas. Sa pagkakataong ito, ang kanyang telekinesis ay may dalang isang lilang patak, ang essence do na inilabas mula sa kanyang purple blood beads. Whoosh! Nang dumampi ang essence do sa bakas, tila ng inag ito, ngunit sa isang iglap din, ito ay nabura. Tunay nga, walang kahirap-hirap na binura ng essence do ang malalim na marka sa kanyang kaluluwa. Hihihi. Tumawa si Yusuf Zok. Walang katapusan ang mga benepisyo ng essence do. Marahil hindi ito kayang burahin ng iba, ngunit kaya niya. Siyempre, naroon pa rin ang tato sa mukha niya, at maaari niya itong burahin anumang oras dahil wala na ang bakas sa kaluluwa niya, at ang tato sa mukha ay mawawala rin sa isang simpleng pagpahid. Gayunpaman, ayaw niya itong burahin, dahil ang pagkakaroon ng tato na ito ay nagsisilbi ring paalala ng kanyang kahihiyan.
Kung tungkol naman sa posos sa paa niya, mas simple pa iyon. Kinuha niya ang divine artifact, mabilis itong pinaliit hanggang sa maging kasing laki ng toothpick, at itinusok sa butas ng shackle. Pagkatapos, sa pamamagitan ng marahang pagbunot, ang posos ay nabuksan, at madali niya itong nabali sa 2 piraso. Kasabay ng pagkaputol ng posos ay ang pagkawala rin ng mahiwagang puwersang gumagapos sa kanya. Siyempre, hindi niya tuluyang pinunit ang mga kadena dahil kapag may dumaan, kailangan niya itong pagkabitin muli. Matapos niyang maramdaman muli ang kanyang sarili, hinawakan niya ang 2 spirit stones. Snap-snap, sa ilalim ng paggana ng Heavenly Cycle, ang 2 spirit stone ay agad na nabasag, at pagkatapos ay dumaloy ang mga daluyan ng banal na kapangyarihan na parang sariwang hangin sa kanyang Heavenly Cycle, at sa wakas ay natipon sa tuktok ng kanyang ulo. Gayunpaman, ang banal na kapangyarihan ng 2 spirit stone ay masyadong mahina para mapansin. Hindi siya agad nagtagumpay sa paglikha ng kanyang dantian. Alam niyang ito ay magiging isang napakalaking gawain na mangangailangan ng patuloy na akumulasyon ng banal na kapangyarihan. Kapag ang banal na kapangyarihan ay umabot sa tugatog, ang dantian ay malilikha, at maaari siyang patuloy na mag-ipon pa upang makamit ang nascent soul. Tanging isang intermediate divine person lamang ang makakamit ng nascent soul, habang ang isang lower level divine person ay mayroon lamang dantian. Nagsimula siyang patuloy at sunod-sunod na kumuha ng banal na kapangyarihan mula sa mga spirit stone. Mabilis lumipas ang panahon, at pagkalipas ng 3 araw, naubos na niya ang kalahati ng halos 1,000,000 spirit stones niya, ngunit hindi pa nabubuksan ang kanyang dantian. Nangangati ang anit ni Yusuf Zok, at naunawaan niyang isa itong problema sa sining ng paglinang sa Diyos na kanyang isinasagawa. Ang feedback ng divine arts mula sa purple blood beads ang pinakamakapangyarihan sa mundo, kaya ang dantian na natulungan nitong malikha ay naging mas malaki ng hindi bababa sa 100 beses kaysa sa mga binuksan ng ibang divine persona. Ibig sabihin, kung saan maaaring buksan ng iba ang kanilang dantian gamit ang isang spirit stone, kakailanganin niya ng 100, at kung saan makakamit ito ng iba sa isang araw, kakailanganin niya ng 100 araw. Siyempre, kapag nakamit na niya ang kanyang dantian, magiging mas malakas siya ng walang hanggan kaysa sa iba, hindi man 100 beses, ngunit walang alinlangan na magagawa niyang talunin ang lahat ng kalaban at hamanin pa ang mga nasa mas matataas na antas. Gayun din, ang kanyang nascent soul ay perpektong pinagsama sa kanyang pisikal na katawan, kaya ngayon ang pagbuo ng dantian ay katumbas ng pagbuo nito sa loob ng kanyang nascent soul, na binubuo ng heavenly power, realm power, star power, immortal spiritual power, at marami pang iba, isang pinaghalong iba't ibang kapangyarihan. Masasabing ang kanyang nascent soul ay isang walang hanggang hukay. Sa makatuwid, upang mabuo ang kanyang dantian, kung saan ang iba ay maaaring mangailangan lamang ng banal na kapangyarihan, kailangan din niya ang pinaghalong pinakamalakas na puwersa, tulad ng langit na kapangyarihan, kapangyarihan ng kaharian, kapangyarihan ng bituin, at iba pa. Ituloy na natin, walang humpay na sabi ni Yusuf Zok. Kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay, itutuloy niya ito hanggang sa huli. Nang gamitin ang 880,000 spirit stones, nabuo ang Chi. Ano ang dagat Chi? Ang dagat Chi ay ang embryonikong anyo ng dantian, katulad ng dantian mismo. Nang makamit ang dagat Chi, nagkaroon ng pag-asa na hubugin ang dantian sa anyong anyo. Sa puntong iyon, tumigil si Yusuf Zok. Nabuo na ang dagat Chi, at para patatagin ito, malamang hindi sapat ang 3 beses na 880,000 spirit stones. Mayroon pa siyang 10,000 spirit stones, na kailangan niyang gamitin para sa mga emergency, kabilang ang pagbabayad ng butaw sa pinuno ng grupo na si Leonidas King. Ang banal na kapangyarihan ay nasa mga spirit stone, banal na artifact, banal na puno, banal na herbs, banal na insekto, banal na damit, banal na armor, banal na pildores, at marami pang iba. Hanggat mayroong banal na kapangyarihan, maaari itong gamitin para sa paglilinang. Bukod pa rito, pwede akong lumabas, gamitin ang Eye of Heaven, at nakawin ang lahat ng kapangyarihang kaya ko para makatulong sa pagbuo ng aking dantian. Muling dumating si Leonidas King, at muling binigyan siya ni Yusuf Zok ng 4 na spirit stone at pinauwi na.
Pagkatapos ay bigla siyang nawala at dahan-daang nagsimulang umakyat sa tunnel. Hindi siya tumatakas, dahil hindi pa siya kwalipikado para tumakas. Ang pagtakas ay haantong lamang sa pag-iwas sa mga mamamatay tao, at hindi niya sila matatalo, kaya mas mabuting samantalahin ang pagkakataong ito at magtuon sa cultivation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1244 na damit pang lalaki at damit pang babae. Napakahaba at napakalalim ng daanan sa ilalim ng lupa, at maingat si Yusuf Zok sa kanyang paglalakbay, dahil sa takot na makagawa ng masyadong ingay, kaya malapit nang magbukang liwayway bago siya nakarating sa ibabaw. Sa loob ng kampo, sa ibabaw, mayroong ilang mga patrolya ng mga divine weapons, na pawang may mga sable at nakasuot ng baluti. Matapos dumaan ang isang patrolya ng mga divine weapons, mabilis na lumapit si Yusuf Zok sa isang malaking bodega at palihim na pumasok. May mga gwardya rin sa labas ng bodega, ngunit ang mga gwardya ay natutulog sa kanilang mga pwesto, at sa oras na iyon, bukas ang pinto ng bodega at may mga taong may inililipat sa labas. Tahimik na pumasok si Yusuf Zok, pagkatapos ay mabilis na nagtago sa isang madilim na sulok. Inilabas ng mga trabahador ang ilang bag at pagkatapos ay umalis, nilock ang pangunahing pinto bago umalis. Tahimik na pinakawalan ni Yusuf Zok ang kanyang telekinesis at natuklasan na ang loob ng bodega ay napakalawak, nakatambak din na parang mga bundok na may mga sako, na naglalaman ng mga butil na kasing kapal ng maliliit na daliri. Tunay nga, ito ay banal na pagkain, ang kaning kinakain ng mga Diyos, na may malalaking butil na naglalabas ng malinaw na halimuyak at bakas ng banal na kapangyarihan. Bagamat hindi kailangang kumain ang mga Diyos, mayroon pa rin silang mga pagnanasa sa panlasa, at dahil ang kaning ito ay naglalaman ng banal na kapangyarihan, ang pagkain nito ay katumbas din ng paglinang, pagpapalakas, kaya ang mga banal na alipin ay hindi kwalipikadong kumain nito, ngunit ang mga banal na armas ay kinakain ng 3 beses na kanin araw-araw. Nako, kung may banal na kapangyarihan, bakit pa magiging magalang? Si Yusuf Zok, na walang pakundangan at walang takot, ay walang anumang bagay na hindi niya gagawin. Kaya't idinikit niya ang daliri sa kanyang noo, na nagbukas ng ikatlong mata, ang Eye of Heaven. Ang pinahusay na Eye of Heaven ay hindi naglalabas ng pulang ilaw ngunit kayang makita ang kahit ano at nakawin ang anumang makapangyarihang bagay anumang oras, agad na hinihigop at kinoconvert ang mga ito. Whoosh! Nakatayo lang siya sa kanyang kinatatayuan, saan man tumitingin ang kanyang mga mata, mabilis na natunaw ang mga sako ng bigas, at agad niyang nakuha ang kanilang banal na kapangyarihan. Sa loob lamang ng 100 paghinga, isang buong bodega, na sapat para pakainin ang 1,000 divine weapons sa loob ng 1 buwan, ay naubos. Bagamat may ilang malalaking supot pa na natitira, itinapon niya ang mga ito sa Blue Sea at Cloud Sky para sa lahing duwende upang magtanim ng banal na kanin at kumain ng banal na pagkain. Siyempre, dahil naubos na ang bigas, hindi na niya nabuo ang palasyo ng pellet ng putik, dahil ang purong banal na kapangyarihan ay maaaring hindi sapat upang mag-concentrate sa isang palasyo ng pellet ng putik, kaya kailangan pa rin niya ng boundary power, star power, at heavenly power. Siyempre, nagawa rin naman iyon. Kailangan lang niyang makahanap ng liblib na lugar, tumalon sa kawalan sa itaas, at buksan ang Eye of Heaven, na automatikong magnakaw ng iba't ibang puwersa mula sa kadiliman. Mas mabuting umalis muna ako sa bodega na ito, wala talaga akong kalaban-laban sa mababang Diyos sa langit dito, kahit na hindi ako nakikita, baka matuklasan pa rin nila ako. Maingat na gumapang si Yusuf Zok papunta sa isang maliit na butas sa bodega, pagkatapos ay mabilis na lumiit ang kanyang katawan at lumabas. Sa oras na ito, hindi pa sumisikat ang bukang liwayway, ngunit ang mga banal na armas sa loob ng kampo ay nagsisimula ng magising, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hindi naglakas loob si Yusuf Zok na magtagal ng matagal sa ibabaw ng lupa, kaya agad niyang sinundan ang orihinal na landas pabalik sa lagusan at dali-daling tumakbo pabalik. Hindi magtatagal, o hanggang tanghali pa, para matuklasan nila ang nawawalang banal na pagkain, at tiyak na magsisimula ang malawakang paghahanap. Inabot siya ng 4 na oras bago tumakbo pabalik sa kanyang lagusan, at pagkatapos ay dumampot siya ng pala at nagsimulang maghukay, sadyang tinakpan ang sarili ng putik. Noon pa man ay napakaswerte na niya, dahil ilang pala lang ang nahukay niya, natagpuan niya ulit ang mga spirit stone ngunit hindi siya tumigil,
nagpatuloy siya, sadyang naghuhukay ng maliliit na tunnel ng sanga at tinambakan ang lupa sa labas para harangan ang sino mang pumasok para mag-inspeksyon. Klang-klang, klang-klang, nasa loob ka ba? Nandyan ka ba? Sakto naman, dumating si Leonidas King, kasama ang 8 tao, isa na rito si Alden Baxter, ang dakilang emperador na wala pang ngipin. Klang-klang, ang pangalang ito. Mapait na napangiti sina Alden Baxter at ang iba pa, kakaibang pangalan. Anong meron? Anong meron? Inilabas ni Yusuf Zoc ang kalahati ng kanyang ulo mula sa isang siwang sa lupa. Bilisan mo, oras na ng roll call, umakyat ka roon, balita ko may nangyari sa itaas, hindi ka pa umaalis, di ba? Tanong ni Leonidas King. Hindi. Naghuhukay ako ng mga bato, paano ako makakaalis? Gumapang palabas si Yusuf Zoc mula sa bitek ng lupa at padalos-dalos na pinunasan ang pawis at putik sa kanyang mukha. Sige, tara na. Tingnan mo, sasabihin ko sa'yo, bawal mag-usap, bawal magsalita habang nasa daan, at kapag nagsimula na ang mahabang lektura sa itaas, kahit utot ay hindi pinapayagan. Anuman ang itanong ng mga matatanda, sinasagot namin, kung hindi namin alam, sinasabi naming hindi namin alam, kung alam namin, sinasabi naming alam namin, nakuha mo ba? Si Leonidas King ay naging isang responsableng batang pinuno, at alam niyang magsabi sa kanila ng ilang mga kapaki-pakinabang na bagay. Oo, nakuha ko, Leonidas. Tinawag siya ng lahat na Leonidas. Sumunod si Yusuf Zoc sa likuran ni Alden Baxter, ang dakilang emperador, pumwesto sa huling pwesto, kung saan napansin din niya ang sunod-sunod na pagsisiksikan ng mga sundalo sa iba't ibang pasilyo, puno ng mga ulo sa harap, at isang partikular na mabahong amoy sa pasilyo, karamihan ay mabahong pawis. Bumilis ang kanilang paglalakbay ng 4 hanggang 5 oras bago matagumpay na nakaahon sa ibabaw, at nang lumabas si Yusuf at ang kanyang grupo, natagpuan nila ang plaza ng kampo na puno na ng mga tao. Mahigit daan-daang libo, marahil ay halos 1 milyon. Napasinghap si Yusuf Zoc, halos 1 milyong alipin, lahat ay nagmimina araw-araw, at bawat isa ay kailangang magbigay ng isang spirit stone sa isang araw, nakatumbas ng 1 milyong spirit stone sa pang-araw-araw na kita. Ganoon karami sa isang araw, magkano kaya iyon sa isang taon? At itong pamilya Burger, tiyak na wala lang itong iisang kwebo ng alipin, di ba? Ito ang unang pagkakataon na hindi maisip ni Yusuf Zoc ang laki ng 8 dakilang pamilya ng kaharian ng langit. Boom, boom, boom. Isang maskuladong lalaking hubad ang pangitaas na bahagi ng katawan at may pulang headband ang kumatok sa mga tambol na nakalagay sa isang malaking plataporma. Ang bawat hampas ng tambol ay lalong nagpaputi sa mga mukha ng mga alipin, habang ang tunog ay tila sumasabog sa kanilang mga puso. Matapos hampasin ang tambol ng 9 na beses, huminto siya, at marami sa milyon-milyon na naroon ang samuka, at ang ilan ay nanginig pa nga na halos mawalan ng malay. Mayroon ding isang lalaking nakaupo sa plataporma na nakasuot ng itim na balabal, may mga tatsulok na mata, isang itim na sombrerong katad, at itim na guwantes. Ang kanyang mukha ay mapatla nga, ngunit naglalabas siya ng isang masamang pakiramdam. Siya ang pinakamataas na opisyal ng kampong ito, siya rin ang pinakamakapangyarihan, isang mababang Diyos sa langit. Isang lalaki ang lumapit sa mababang Diyos sa langit at bumulong ng ilang salita sa kanya. Tumango ng bahagya ang mababang Diyos sa langit at marahang sinabi, kapag nandito na ang lahat, magsasalita ako ng kaunti. May ilang kakaibang pangyayari sa aming kampo, ninakaw ang mga rasyon ng militar magdamag. May ilan na nagpayo sa akin na mag-imbestiga sa inyong mga alipin, ngunit sa palagay ko ay hindi na ito kailangan. Anong mga kasanayan ang mayroon ka para nakawin ang mga rasyon ng militar? Tiyak na may kagagawan nito ang mga tagalabas, hey, pero kahit na ganoon, tinawagan kita rito ngayon dahil may ilang bagay na iaanunsyo. Sa loob ng ilang araw, may darating na inspection officer ang pamilya Burger para mag-inspeksyon, at maaaring pumunta siya sa mga kuweba, kaya sa susunod na mga araw, hindi mo na kailangang magmina ng mga spirit stone kundi palakasin mo na lang ang pundasyon ng tunnel. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagguho kapag pumasok ang opisyal ng inspeksyon sa mga tunnel. At, mapalad ka, pagkaalis ng pangkat ng inspeksyon, 10,000 babaeng alipin ang dadalhin mula sa rehiyon ng apoy at mananatili sa ating kampo sa loob ng 7 araw.
Kung gayon, maaari mong matugunan ang iyong mga pangangailangan sa pagsasama. Siyempre, kailangan ng bayad, 2 inferior God Spirit Stones kada beses. Wow! Pagkarinig pa lang ng boses ng mababang Diyos sa langit, isang ingay ang naganap sa ibaba, marami ang natuwa, dahil libo-libo at milyon-milyong taon na silang nandito, kaya syempre, ang pagkakataong magpakasawa ay isang masayang okasyon. Siya nga pala, may isa pa, yung mga kusang loob na magpapalista para maging mga lalaking lingkod, pwede na kayong magparehistro ngayon, mayroon tayong 1,000 pwesto sa ating kampo, iyon lang. Natapos magsalita ang mababang Diyos sa langit at pagkatapos ay tumahimik, at maraming bagong dating ang nagtanong sa mga matatanda kung ano ang mga lalaking lingkod. Sumagot ang isang matanda, sa amin na mga alipin, nariyan ang konsepto ng mga aliping lalaki at babae. Ang mga babaeng alipin ay ang mga babaeng patutot na dumarating sa loob ng ilang araw, na nagbibigay ng ganitong mga serbisyo, habang ang mga Panginoon ay kumikita mula sa aming paggawa. Ang mga babaeng alipin ay nag-aambag ng walang kabayaran, syempre, hindi rin nila kailangang magmina. Ang mga lalaking alipin ay nagsisilbi rin sa parehong layunin, ang pagbibigay ng serbisyo sa mga babaeng alipin sa iba't ibang minahan, na libre rin sa pagmimina, ngunit ang anumang kinita na bato ay mapupunta sa mga amo. Maraming bagong dating ang natahimik nang marinig ang paliwanag na ito, hindi sila tinatrato ng mga banal na nilalang dito bilang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1245 si Alden Baxter, ang dakilang emperador, ay nagbabalik-tanaw sa nakaraan bagamat hindi itinuturing ng mga Panginoon ng pamilyang Burger sa silangan ang mga alipin bilang mga tao, marami ring mga alipin na hindi rin itinuturing ang kanilang sarili na mga tao. Nakipagkasundo na sila, hindi na hinanggad na mamuhay ng may dignidad, at para maiwasan ang paghihirap, tinalikuran nila ang kataas-taasang kaluwalhatian na minsan nilang tinamasa sa mababang kaharian at isinuko ang kanilang sariling dignidad. Gusto lang nilang magtipid, para masiyahan ang kanilang gutom o ang mga pagnanasa ng lalaki at babae. Hindi nagparehistro ang mga bagong dating, ngunit marami sa mga veterano na alipin ang sabik na nag-agawan upang magpalista para sa pagkaalipin ng mga lalaki. Sa kanilang mga puso, ang pagkakaroon ng kakayahang masiyahan sa mga kababaihan, ang hindi na kailangang pumunta sa mga minahan upang magtrabaho, at ang kakayahang kumain ay isang bagay ng kagalakan na sulit ipaglaban, kaya naman, ang pagpaparehistro ay nagdulot ng kaguluhan. Ang ilan na sumulong at tumawid sa safety line ay binugbog hanggang mamatay ng ilang malalakas na lalaki at pagkatapos ay ibinitin sa mga tulos na kahoy upang matuyo. Bilang mga alipin, wala silang karapatang pantao, walang karapatang mabuhay, walang kalayaan, kahit ang karapatang kumain o uminom, kung minsan, tinatrato sila ng mga Panginoon dito na parang mga baboy o aso. Kaya naman, maraming baguhan ang nakaramdam ng matinding empatiya sa eksenang ito at nakaramdam ng mas malalim na galit at kawalan ng katarungan sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi na nabigla ang mga matandang alipin sa mga ganitong pangyayari. Ang panahon ay tunay na isang matalas na talam na pumutol sa mga gilid at sulok ng kanilang pagkatao. Hindi na sila matalas o masigla, lumihis na sila sa diwa ng pagiging tao at naging mga bangkay na naglalakad. Ito ang kaharian sa langit, ang sukdulang kahangahangang kaharian sa langit. Ito rin ay isang sementeryo para sa mga nangangarap. Sinundan ni Yusuf Zak ang marami pang iba pabalik sa minahan, pagkatapos ay nagpatuloy sa trabaho. Tahimik at hindi siya nagrereklamo, ngunit parang may tinak na tumubo sa kanyang puso, na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na pagkabalisa. Umakyat na si Fatty, at gayon din si Ember Vance. Maaari kayang dumaranas din sila ng ganitong paghihirap. Pagkalipas ng halos 5 araw, dumating nga ang inspection team ng pamilyang Burger, na binubuo ng 3 lalaki at 2 babae, pawang mga kabataan. 2 sa 3 lalaki ang bumaba sa minahan. Hindi talaga nila tinitingnan ang kalagayan ng mga alipin kundi gumagamit sila ng mga mahiwagang kayamanan para matukoy kung ilang spirit stones ang naiwan sa ilalim ng lupa para minahin. Walang kahulugan sa kanila ang buhay o kamatayan ng mga alipin. Pagkaalis ng mga inspector, sa katunayan, 1,000 babaeng katulong ang dumating at pumasok sa mga minahan, maririnig ang tawanan at masasayang tinig mula sa bawat tunnel,
pati na rin ang lahat ng uri ng iyak na parang mga baboy na kinakatay o malalaswang daing. May mga kontrabando si Leonidas King, may mga spirit stone, kaya ang lalaking ito ay nagkaroon ng 7 araw na paglilibang, habang ang mga bagong asensado na individual tulad ni Alden Baxter the Great Emperor ay hindi nasiyahan. Dahil ang magpakasawa sa paglilibang ay pag-amin ng pagkatalo at pagkabulok ng moralidad. Pagkalipas ng 7 araw, tinipon silang muli ni Leonidas King para sa isang maliit na pagpupulong, hinihikayat silang magtrabaho ng husto at sa huli ay natatawang sinabi niya, alam kong hindi pa kayo nagtagal dito at hindi ninyo maintindihan ang sitwasyon sa napakaikling panahon. Pero naisip mo na ba na sa ilalim ng 10,000 taon ng nakakabagot na pamumuhay, kahit ang mga tunay na banal na nilalang ay mababaliw. Kaya naman naisip ng mga Panginoon sa silangan na bigyan kami ng ilang kasiyahan sa mga angkop na oras. Hindi ako natatakot na pagtawanan mo ako. Sa katunayan, ang mga matatandang katulad ko ay inaabangan ang pagkakataong ito na minsan lang mangyari sa isang milenyo. Ang mga babaeng katulong ay dumarating lamang minsan sa loob ng 1,000 taon. Tiyak na iginagalang ka sa lower realm, nakakahanap ka ng mga babae kahit kailan mo gusto, pero dito sa slave cave, kapag isang araw may gusto ka ng babae, ang may iwan ka lang ay magsasalsel. Para sa amin, gaano nga ba karangya ang isang babae? Kung napalampas mo ito, pinalampas mo ito. Pero naniniwala ako na sa susunod na milenyo, lahat kayo ay magiging katulad ko, gagawin ang lahat para sa maliit na kagalakang iyon, para patunayan na kayo ay tao pa rin. At isa pang bagay na gusto kong banggitin, ako, ang dakilang emperador, minsan, sa lower realm, gamit ang isang espada, ay magkakasunod na nakapatay ng 32 kapantay ko na kapantay ko. Pero, hey, ang makapagpakasaya sa tamang panahon, iyan ang tunay na kahulugan ng buhay. Tumawa ng malakas si Leonidas King habang paalis, at ang iba naman ay malungkot na naglakad palayo. Gayunpaman, naiwan si Alden Baxter, hindi pa ganap na tumutubo ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang pananalita ay sumisipol sa mga puwang. Sa sandaling iyon, tila minamaliit niya si Leonidas King, nanunuya at tumatawa, ano ba ang malaking bagay sa pagpatay sa 32 dakilang emperador? Ako, ang emperador, na may hawak na espada, sino sa mga immortal, demonyo, halimaw, at Buddha ang mga ngahas na hamarang sa aking daan? Sino ang makakapidyo sa akin? Aling kagandahan o bayani sa ilalim ng langit ang hindi pa nakaluhod? Pagmamalaki at walang tigil niyang pagyayabang, habang nakadila. Patuloy mo lang hipan niyang trumpeta, natatawang sabi ni Yusuf Zok. Hipan ang ano? Ako si Alden Baxter, ang dakilang emperador, ang nangunguna sa immortal realm. Nako, mas malala pa ako ngayon sa baboy at aso. Maaga o huli, babangon ako at wawasakin ang isinumpang pamilyang burger. Pero kailangan pang maghintay iyan ng 30,000 taon. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Plano mo ba talagang magtrabaho rito ng 30,000 taon? Biglang hininaan ni Alden Baxter ang kanyang boses, nakaisip na ako ng paraan para maputol ang mga cadenang ito. Kapag naputol na ang mga kadena, maaari na tayong lumipad. Nakakalakas loob ka bang tumakas kasama ko? Tinignan siya ni Yusuf Zok nang may pagtataka at sandaling nag-isip, ang lakas ng loob ko, pero hindi ngayon. Bakit hindi? Hindi pa ako nagdusa ng ganito sa tanang buhay ko, hindi ko na kaya. Bulalas ni Alden Baxter. Umiling si Yusuf Zok, nabalitaan ko na ilang araw na ang nakalipas, may ilang tao mula sa ibang grupo na nagtangkang tumakas. Nahuli sila, at binalatan sila ng buhay ng mababang Diyos sa langit, pinutol ang kanilang mga paa at kamay, dinukot ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay binitay sila hanggang mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpatuloy sa pagmimina para sa iba pang katulad nito. Kung gayon, saan ka maaaring tumakas? Hindi ka pamilyar sa lupain, mahina ang iyong antas ng cultivation, at mahuhuli ka bago ka pa makalayo. Kaya, makinig ka sa akin, magtiis ka muna ngayon. Kung wala kang sapat na spirit stones, pwede kang humiram sa akin, marami pa rin ako. Hindi na kailangan, pinahahalagahan ko ang kabaitan mo. Hindi mahirap magmina ng mga spirit stone, pero hindi ko talaga kayang tanggapin ang kawalang dangal na ito. Naaalala mo ba kung gaano ako kaluwalhati noon
Malakas na sigaw ni Alden Baxter. Tumigil ka na sa pagsigaw, kung hindi ay mapapahamak mo si Leonidas King. Payo sa kanya ni Yusuf Zok. Tunay nga, si Leonidas King ay isang disenteng tao. Kahit na nagkompromiso siya, naiintindihan ko naman siya. Ang makipagtalik sa isang babae minsan lang sa bawat 1,000 taon kung ako iyon, hindi ko rin ito kakayanin. Natatandaan mo pa ba ang taon na mayroon akong isang asawa at mahigit 600 kerida? Sinong dalaga sa aking sambahayan ang ayaw umakyat sa aking kama? Noong araw, isang salita lang mula sa akin ay magpapang-inig sa libo-libo. Noong araw, ako, isipin mo ang ngayon sa halip na ang nakaraan. Putol ni Yusuf Zok, pupunta na ako sa sarili ko, may trabaho pa ako. Nako, hindi ko na iniisip ang nakaraan, kailangan ko nang magtrabaho. Bumantong hininga si Alden Baxter nang may pag-aalala at tumalikod na para umalis. Umiling lang si Yusuf Zok. Hindi tulad niya, ang iba ay hindi makaangkop sa kanilang mga kalagayan at patuloy na maglinang ng palihim, kaya hindi nakakagulat na ang ilan ay hindi na ito matiis. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng malawakang pagsiklab ng mga taong nagtatangkang tumakas, ngunit lahat sila ay nahuli ng walang pagbubukod. Kung wala ang kanilang mga antas ng cultivation at nakatonikala pa rin, hindi makakatakas ang mga banal na alipin. At ang pagtatangkang tumakas sa panahong ito ng mataas na peligro ay lubhang mapanganib, kaya talagang nag-aalala siya na baka subukan ito ni Alden Baxter. Pero hanggang doon lang ang maibibigay niyang payo. Total, ang lalaki ay dating dakilang emperador at dapat niyang malaman kung ano ang gagawin at kung ano ang hindi dapat gawin, hindi na siya bata. Nasa iyong paanan ang daan, nasa iyo kung paano mo ito pipiliing tahakin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1246 ang mga anyong dagat ng putik. Alam ni Yusuf Zok na kung walang kapangyarihan sa makalangit na kaharian na ito, walang kwenta ang salita, at ang mga pangarap ay pawang mga maling akala lamang. Hindi siya nagmadaling ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagmimina. Ito ay isang kritikal na panahon, at ang labas ay talagang mahigpit na binabantayan. Kung lalabas siya at aksidenteng matuklasan, tiyak na iyon na ang katapusan niya. Alam din niya kung gaano siya kawalang halaga sa kasalukuyan, sa harap ng isang tunay na immortal, wala siyang kapangyarihang lumaban. Marahil ang isang lower-level divine person, o kahit ang isang intermediate divine person, ay walang paraan para harapin siya, ngunit ang isang advanced divine person o isang lower heavenly god ay tiyak na papatay sa kanya sa isang segundo, kahit pahawak niya ang universe stick. Masyado lang siyang mahina. Sa isang iglap, lumipas ang isa pang 3 buwan. Kada 3 araw, naghahatid siya ng mga spirit stone ayon sa schedule, paminsan-minsan ay nakikipag-usap siya kay Great Emperor Alden Baxter para magayos. Pagkalipas ng 3 buwan, palihim siyang lumitaw muli, at sa pagkakataong ito, nilalayon niyang makalusot sa isang iglap upang makamit ang yugto ng Mudsea. Dahil pamilyar na siya sa mga ruta sa loob ng tunnel, naging maayos ang kanyang paglabas sa pagkakataong ito. Wala pang 6 na oras ang itinagal bago nakarating sa labas, nagkataon namang gabi na at katatapos lang ng pagpapalit ng gwardya sa kwartel. Ginawa niyang hindi nakikita ang sarili, sinisiguradong hindi maglalabas ng anumang aura o pagbabago-bago ng enerhiya, at dumikit sa madilim na sulok laban sa katawan ng bundok. Sa wakas, tumalon siya sa bakod at tumakbo ng mabilis. Hindi siya tumatakas kundi naghahanap ng lugar na malayo sa kwartel upang masipsip ang diwa ng langit at lupa. Pagkatapos tumakbo ng halos 2,000 metro, pinakawalan niya ang kanyang telekinesis, naghahanda para sa space-time travel. Gayunpaman, nang hakbang pa lamang niya, isang nakakagulat na bagay ang nangyari, nabigo siyang maglakbay sa kalawakan at oras. Tama, hindi niya kayang maglakbay sa espasyo at oras o mag-teleport. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Yusuf Zok. Ano ang nangyayari? Bakit hindi siya makapag-teleport? Problema ba ito sa kanyang sarili o isyu sa Heavenly Planar World? Mabilis niyang pinakalma ang sarili at sinubukan pa ng 2 beses. Maaaring bitawan ang kanyang telekinesis, o kaya itulak hanggang sa limitasyon nito, ngunit hindi pa rin siya maaaring mag-teleport. Hindi ito personal na problema, tiyak na problema ito ng Heavenly Planar World. Ang espasyo sa planar world na ito ay tila naiiba sa ibang planar worlds,
kaya imposible ang space-time travel. Sus Mariosep, kung ganoon nga, imposibleng makatakas. Kung wala ang kakayahang maglakbay sa kalawakan at panahon, wala ring saysay ang bilis ko, hinaing ni Yusuf Zok. Noon, ang kanyang bilis ay nagbigay daan sa kanya upang makipagsabayan sa mas malalakas na kalaban, dahil wala ni isa sa kanila ang kasing bilis niya. Pero ngayon, kung wala ang bilis na iyon, nabawasan ang kanyang lakas. Kahit papaano sa susunod na makaharap niya ang isang makapangyarihang kalaban, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tumakas. Mabuti na lang at kaya ko pa ring lumipad. Sinubukan niyang palutang-lutang ang katawan niya, habang palutang-lutang sa ere. Kahit hindi siya isang lower divine person, kaya pa rin niyang lumipad. Hindi inalis sa kanya ang karapatang lumipad. Tara na, bilasan ninyo. Mabilis na lumipad si Yusuf Zok, sinusubukang makalayo hanggat maaari sa kwartel. Kahit nakayanan niyang tahimik na nakawin ang anumang kapangyarihang maaaring nakawin gamit ang Eye of Heaven nang hindi napapansin, nanatili siyang natatakot na matuklasan ng mga eksperto sa kwartel. Pagkatapos lumipad ng mahigit isang oras, narating niya ang isang liblib na ilang na walang tao sa paligid at saka umupo nang nakakross ang mga paa. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, bigla niyang iminulat ang mata ng langit. Ang pagbukas ng mata ng langit ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang anumang bagay na mapunta sa kanyang paningin, at kasama ng kanyang mga iniisip, magnakaw ito ng enerhiya. Tumingin siya sa kalawakan ng kalawakan, dahil naroon ang kapangyarihang hangganan, banal na kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng makalangit na daw. Tunay nga, sa sandaling tumagos ang Eye of Heaven sa kawalan, marahas na umalog ang kalawakan, at sa isang iglap, bumuhos ang hindi mabilang na enerhiya. Nagsanib puwersa ang iba't ibang puwersa, pumapasok ng malalim sa kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Oo, ang konsentrasyon ng enerhiya sa loob ng kawalan ng Heavenly Realm ay napakataas at napakadalisay din. Sa isang sulyap lang, para bang ang langit ay naging isang embudo, puno ng makamundong enerhiya at banal na kapangyarihan. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang kapangyarihang langit ang bumubuo sa halos 70% ng lahat. Sa kaharian ng langit na ito, tila mas mapalapit pa ang isang tao sa kalangitan na daw. Pagkatapos lamang ng 3 o 4 na paghinga, naramdaman niya ang enerhiya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na tumigas sa gitna ng patuloy na panginginig, at pagkatapos, bawat kasukasuan sa kanyang katawan ay naglabas ng isang kaluskos. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang sarili na dumaranas ng isang kwalitatibong paglukso. Ang dagat ng putik ay nahubog ng napakadali. Napakadalisay, ang kapangyarihan ng makalangit na daw. Hindi inaasahang tuwang-tuwa si Yusuf Zok. Kung dati ay hindi siya maaaring makisali sa paglalakbay sa kalawakan at panahon, ngayon ay dumating ang kanyang kagalakan dahil ang kawalan ng kaharian sa langit ay sagana sa enerhiya kaya sa loob lamang ng 3 o 4 na paghinga, nagawa niyang maabot ang dagat ng putik at umakyat sa kaharian ng isang banal na persona na nasa mababang antas. Ramdam niya ang pag-angat ng kanyang cultivation level, isang uri ng kapangyarihang kayang yanijin ang langit at lupa na ngayon ay nagpapalakas sa bawat butas ng kanyang katawan. Ito ay isang napaka-espesyal, at ibang-iba ring pakiramdam, ang kapangyarihan ng isang banal na persona ay ibang-iba sa isang immortal. Hindi nakakapagtaka na itinuturing ng mga Diyos ang mga immortal ng lower realm na parang mga baboy at aso. Ang mga banal na persona sa kaharian ng langit ay ibang-iba sa mga immortal ng mababang kaharian, na may ibang-iba silang kapangyarihang ginagamit. Ang mga banal na persona ay mas malapit sa makalangit na daw, o sa halip, ang banal na kapangyarihan ay mas malapit sa makalangit na kapangyarihan, kaya madalas silang kumakatawan sa makalangit na daw. Pero ito lang ang kaya nilang katawanin, hindi sila ang tunay na makalangit na daw. Ang pagiging malapit sa makalangit na daw ay hindi katumbas ng pagiging makalangit na daw. Siyempre, dahil malapit sila sa heavenly daw, normal lang para sa mga banal na persona na hamakin ang mga immortal. Hay nako, nang mabuo ang dagat ng putik, tumigil si Yusuf Zok sa pagsipsip ng enerhiya at mabilis na naramdaman ang mahimalang pag-iral ng dagat ng putik. Gaya ng nakasaad sa sining ng paglinang sa Diyos, ang dagat ng putik ay parang isang binhi sa kalawakan na sumasaklaw sa lahat ng ilog, na tinatawag ding binhi sa mundo. Saklaw ng butong ito ang lahat at kayang sumipsip ng kahit ano, kabilang ang kapangyarihan ng 5 elemento,
yin at yang, at iba pa. Dahil ito ay isang binhi na sumasaklaw sa lahat ng ilog, kapag ito ay lumaki at lumakas, ito ay magiging isang buong mundo. Anuman ang umiiral sa mundong iyon, habang mas nasisipsip ng buto, mas maraming kapangyarihan ang magagamit mo. Halimbawa, kung ang binhi ay sumisipsip ng makamundong enerhiya at star power, magagawa mong ilabas ang mga enerhiyang iyon. Siyempre, ang hindi alam ni Yusuf Zok sa puntong ito ay ang kanyang sining ng paglinang sa Diyos ay walang kapantay. Kahit ang pinaka-orthodox at pinaka-ultimong mga pamamaraan mula sa 8 dakilang pamilya ng langit ay hindi kayang tapatan ang 100 bahagi ng kanyang sining ng paglinang sa Diyos, na nangangahulugang sa banal na mundo, tanging ang kanyang dagat ng putik ang maaaring sumipsip ng iba't ibang anyo ng enerhiya. Ang ibang mga banal na persona, kabilang ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya, ay maaari lamang sumipsip ng banal na kapangyarihan sa kanilang dagat ng putik, dahil hindi nila kayang sumipsip ng langit na kapangyarihan, star power o makamundong enerhiya. Marahil ay mayroon silang ibang mga paraan upang maisama ang kapangyarihang langit, kapangyarihang bituin, o makamundong enerhiya sa kanilang mga sarili, ngunit sa loob ng kanilang dagat ng putik, tanging purong banal na kapangyarihan lamang ang naroon. Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ni Yusuf Zok at ng iba pang mga banal na persona sa yugtong ito. Siyempre, hindi rin niya alam ang tungkol sa kanyang kakaibang katangian, dahil hindi pa siya sapat na nalalantad upang maunawaan ang lahat ng tungkol sa banal na mundo. Matapos pagtibayin ang kanyang kapangyarihan ng ilang sandali at muling suriin ang kanyang sarili, kontentong ngumiti si Yusuf Zok. Inilarawan sa sining ng paglinang sa Diyos na kayang itagol ng pamamaraang ito ang presensya ng isang tao, ibig sabihin kahit na nalinang na niya ito, hindi ito mapapansin ng iba. Ang sining ng paglinang sa Diyos ay isang tugon mula sa mga purple blood beads, kaya naman ito ay lubos na itinaas. Habang sabik na nagsasaya sa sarili ng ilang sandali, patuloy na ginamit ni Yusuf Zok ang Eye of Heaven upang higupin ang iba't ibang puwersa sa kawalan ng kalangitan. Dahil sa ganitong pambihirang pagkakataon, paano niya nagawang hindi matuloy? Gayunpaman, nang muli siyang magsimulang gumamit ng mga kapangyarihan sa kawalan gamit ang Eye of Heaven, nakakagulat niyang natuklasan na sa kabila ng enerhiyang bumubuhos mula sa langit, pagkatapos niyang makapasok sa kanyang dagat ng putik, wala ni isang alon ang lumitaw. Bakit ito tinatawag na dagat ng putik? Dahil ito ay isang paghahambing para sa dagat ng putik ng isang banal na persona na kasing lawak ng karagatan o ng mabituing kalangitan, na walang hanggan ang lawak. Kaya, upang mapuno ang dagat ng putik ng isang tao, kakailanganin ang walang katapusang dami ng enerhiya. Isa rin ito sa mga pangunahing hakbang sa paglinang bilang isang banal na persona, ilang tao ang gumugugol ng kanilang buong buhay na hindi kayang punuin ang sarili nilang dagat ng putik. Kaya naman sila ay mananatiling magpakailanman sa kaharian ng isang mababang antas na banal na persona. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1247 lumilipad na kamalasan ang pagkabuo ng dagat putik ay sumisimbolo sa isang banal na persona na nasa mababang antas, at ito ang unang kaharian na pinapangarap ng lahat ng mga ascender na makamit. Siyempre, ang mga banal na tao na ipinanganak at lumaki sa kaharian ng langit ay walang ganitong problema, dahil mayroon na silang dagat na putik sa sinapupunan pa lamang. Kaya, sa pagsilang, natutukoy ang kanilang dagat na putik, at sila ay ipinapanganak bilang mga banal na tao na nasa mababang antas. Gayunpaman, ang paghahangad na maging isang intermediate divine person, na kinabibilangan ng paglilinang ng mudpill, ay umaasa sa sariling cultivation at napakaraming resources supply ng maaga. Kung wala ang wastong mga kwalipikasyon, maaaring gugulin ng isang tao ang kanyang buong buhay at hindi pa rin niya makakamit ang katayuan ng isang intermediate divine person, o makapag-cultivate ng mudpill. Ang paglipat mula sa isang mababang antas patungo sa isang panggitnang banal na persona ay isang balakid, isang malaking balakid. Napagtanto ni Yusuf Zok na lubhang mahirap para sa kanya na makamit ang katayuang intermediate dahil napakalawak ng kanyang dagat na putik. Kung ang iba ay mayroon ng isa na kasing liit ng itlog, walang dadang sa kanya ay kasing laki ng itlog ng dinosaur. Bukod dito, ang kanyang dagat na putik ay nangangailangan ng kapangyarihan ng langit na daw, kaya tunay na kailangan niya ng pinagsama-samang araw-araw na pagsisikap.
Matapos magbungkal sa lupa ng halos 10 oras, palihim siyang bumalik sa kuweba ng mga alipin. Sa mga sumunod na buwan, madalas siyang lumalabas upang magsaka, hinihigop ang mga enerhiya mula sa kawalan upang patibayin ang kanyang dagat na putik. Gayunpaman, walang pagbuti, dahil ang dami ng enerhiyang kailangan niya ay sadyang napakalaki. Limitado lamang ang enerhiyang ninakaw ng Eye of Heaven. Sa pinakamababa, tila naubos na niya ang lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang cultivation area, dahilan para unti-unti itong lumiit. Kuwit, isang araw, matapos mag-alay ng 3 Spirit Stones, hindi agad umalis si Leonidas King at sa halip ay binigyan niya ito at ni Alden Baxter ng tigkalahating biskwit. Kung bibilanggan ang oras, halos 2 taon na pala rito si Yusuf Zoc, kaya naman maayos ang pagsasama nila ni Leonidas King, at madalas nilang tinatawag ang isa't isa na parang magkapatid. At saka naroon si Alden Baxter. Tila bumuo ang tatlo ng isang matibay na trio, kung saan si Leonidas King ang boss. Minsan, nakakabili pa siya ng alak. Si Alden Baxter ay isang matalinong tao na hindi tumatakas, kaya nagtrabaho siya ng husto at ibinigay ang lahat ng dagdag na Spirit Stones kay Leonidas King. Sa paglipas ng panahon, silang tatlo ay nagkaroon ng isang napakamaayos na relasyon. Kalaunan, parehong ibibigay ni Yusuf Zoc at Alden Baxter ang kanilang mga karagdagang Spirit Stone kay Leonidas King. Gayunpaman, hindi na sila tinanggap ni Leonidas King at sinabihan silang maghukay ng butas para itago ang mga bato, para itago bilang sarili nilang pribadong imbakan. Mag-ingat kayo nitong mga nakaraang araw at sikaping magmukhang mas marumi, payo ni Leonidas King, habang nakaupo sa isang tambak ng lupa habang sina Yusuf Zoc at Alden Baxter ay parehong inangat ng kalahating biskwit. Bakit? Ano ba ang dapat mag-ingat? Wala kahit isang insekto rito, ano ang dapat nating pag-ingatan? Lalong nag-init ang ulo ni Alden Baxter, at naging matamlay siya nitong mga nakaraang araw. Inikat na ang garrison, bulong ni Leonidas King. Ang orihinal na pinuno ng kampo, ang mababang Diyos sa langit, ay nagsama ng ilang mga pangalawang pinuno, at sila ay napalitan na. May kinalaman ba yan sa atin? Inikat ni Alden Baxter ang kanyang mga mata. Hayaan mong tapusin ko, maingat na tumingin sa paligid si Leonidas King. Sa mga bagong deputy chief, may isang sadasta. Anong ibig mong sabihin? Sabay na tinakpan ni Yusuf Zoc at Alden Baxter ang kanilang mga tainga. Madalas pumunta sa mga minahan ang deputy chief na ito nitong mga nakaraang araw, palaboy-laboy lang, tapos may dinadala pa siyang bagong dating naaahon sa ibabaw. Nang bumalik ang bagong dating na iyon, halos wala na siyang buhay. Inabot ng 3 araw bago siya gumaling, pero kahit noon, hindi pa rin siya malay, minsan umiiyak siya, minsan tumatawa. Sus Mariosep, isa siyang dakilang emperador dati, tapos ngayon nababaliw na siya. Bilasan mo, ano nga ba talaga ang nangyari? Pagpipilit ni Alden Baxter. Teka lang, huwag mo akong madaliin, mahinahong sabi ni Leonidas King. 3 araw pagkatapos bumalik ang lalaking iyon, muling pumasok sa minahan ang pangalawang pinuno at kumuha ng iba. Gayunpaman, hindi na bumalik ang taong iyon. Kinabukasan, pumunta siyang muli sa mga minahan, kumuha ng isa pang tao, ngunit bumalik ang isang iyon at tinapos ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari noong una, pero halos araw-araw ay pumupunta ang deputy warden na iyon para kumuha ng mga tao, panimula ng isang tao. May mga bumalik at walang sinabi, pero ilang araw na ang nakalipas, may nagbunyag ng katotohanan. May hilig sa mga lalaki ang deputy warden na yan at narinig kong napakapero niya. Nang bubugbog siya ng mga tao habang ginagawa niya ito, gamit ang latigo, tumutulo ang pagkit mula sa mga kandila, nanunusok ng mga karayom, o nangangagat pa nga. 6 na tao sa aming minahan sa Hilagang Silangan ang namatay dahil sa kanyang pagpapahirap, at narinig kong mas malala pa ito sa mga minahan sa Timog Kanluran at Timog Silangang bahagi. Sus Mariosep, sabay na nang inag sina Yusuf Zoc at Alden Baxter, pagkatapos, walang imak, kumuha sila ng lupa at ipinahid ito sa kanilang mga mukha. Ang dahilan kung bakit naging kaibigan ni Yusuf sina Alden at Leonidas King ay dahil pareho silang bagay sa panlasa niya, lahat sila ay matatapang na lalaki na may magkakatulad na ugali. Ha ha ha, tumawa ng malakas si Leonidas.
Kailangan mo talagang ipagmalaki yan. Sino ang nagutos sa inyong lahat na maging magaganda? Pangit ako, kaya siguradong hindi ako magugustuhan ng couple na yon. Hindi mo alam kung ano ang maaaring hilig ng taong iyon, mahinang komento ni Alden. Totoo iyan, nang inag na sabi ni Leonidas, saka kumuha ng lupa para ipahid sa sarili. Habang silang tatlo ay nagbibihis, at nagtatawanan, biglang may kakaiba at nakakatakot na boses na sumigaw, anong mga nakakatuwang kwento ang ibinabahagi mo rito? Matagal na rin mula nang huli akong makarinig ng ganito kasayang tawanan mula sa inyong mga banal na alipin. May pinag-aralan ang tono ng tagapagsalita ngunit may bahid ng nakakatakot na panginginig, at ang kanyang boses ay parang kay Tyler Nash na nakakabahala. Habang bumababa ang boses, isang binata na nakasuot ng puting damit ang lumapit, may dalang parol at kasunod ang dalawang bodyguard. Natigilan sina Yusef, Leonidas, at Alden sa kabiglang napatayo, hindi alam ang gagawin. Hihihi, bakit ang dumi-dumi mo? Tanong ng lalaking nakasuot ng puting damit, ang kanyang ngiti ay mainit na parang simoy ng hangin sa tagsibol, ngunit si Yusef at ang iba pa ay nakaramdam ng nakapanlalamig na lamig. Ang lalaking ito ang deputy warden, malalaman nila sa pamamagitan pa lang ng pagtingin sa ruta niya. Itinaas ng deputy warden ang kanyang parol, tila sinusuri ang kanilang mga mukha, pagkatapos ay umiling na may mapait na ngiti, mas mahalaga sa akin ang mga buto, pangalawa lang ang balat. Kaya, hindi mo matatakasan ang aking dharma ay sa pamamagitan lamang ng pagdumi. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, 3 ambon ng tubig ang nabuo sa ibabaw ng ulo ni Yusef at ng iba pa at biglang binasa sila, hinugasan ang lupa. Maganda ang kalidad ng buto, malaki ang potensyal, at gwapo pa. Paulit-ulit na nakatingin ang Meniakis kina Yusef at Alden, at sa sandaling iyon, naging berde ang kanilang mga mata sa takot. Sige, kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Turo niya kina Yusef at Alden, saka tumalikod para maglakad palayo. Ang dalawang bodyguard, na may mga espada sa kanilang baywang, ay lumapit at sinenyasan silang sumunod gamit ang kanilang mga mata. Parang napuno ng tingga ang mga binti ni Yusef. Napakabigat, at pakiramdam ni Alden ay parang may bundok na nakapatong sa kanyang likod, napakabigat din, at sa isang iglap, hindi sila makahakbang. Siyempre, hindi naman sa hindi sila makagalaw, pero talagang hindi sila nang ahas na gawin iyon. Anong problema? Tumigil ang deputy warden, medyo nanlamig ang tingin niya habang sumusulyap sa kanila. Sus Mariosep, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa tiisin ang kahihiyan mo. Biglang sigaw ni Alden nang may lakas ng loob at sinipa ang isang divine weapon sa tabi niya. Gayunpaman, mabilis na tumugon ang banal na sandata. Pagkatama ng sipa, nakabunot na ang sandata, at tumama sa binti ni Alden. Alam ni Yusef na tapos na ang kanilang magagandang araw. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1248 nagsisimula ang paglalakbay patungo sa langit na kaharian. Tiyak na sigurado si Yusef Zok na bago niya nakamit ang kanyang dagat putik, ibig sabihin, bago siya naging isang banal na tao na nasa mababang antas, hindi ang mga banal na tao na nasa mababang antas o ang mga banal na tao na nasa panggitnang antas ang kanyang katapat dahil minsan na niyang napatay si Nadja Burger sa palasyo ng Yangchen, at si Nadja Burger ay tiyak na nasa antas ng banal na tao na nasa panggitnang antas. Dahil naabot na niya ang Mudsea, at naging isang lower-level divine person, tiyak na kaya na niyang makipaglaban sa isang advanced divine person. Bukod dito, mayroon siyang Chenkon Great Stick, kaya sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagtama, kahit ang isang advanced divine person ay maaaring mabigla. Ngayon, 2 taon matapos siyang dumating sa kaharian ng langit, sa wakas ay natapos na ang kanyang magagandang araw nang ang masamang humahanap ng kamatayan na ito mula sa kwartel ay humingi sa kanya at kay Alden Baxter, ang dakilang emperador, ng isang gabing serbisyo, na nag-iwan sa kanya na walang mapagtataguan, at sa gayon ay ang tanging nagawa niya ay ipakilala ang kanyang sarili at pagkatapos ay tumakas para sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, tila palagi siyang tumatakas, at hindi niya talaga likas ang hindi pagtakas. Si Alden Baxter, ang dakilang emperador, ay tiyak na walang kalaban-laban sa dalawang may hawak ng divine weapon, bagamat iginagalang siya sa lower realm, dito sa heavenly realm, siya ay hindi kasing halaga ng isang langgam.
Kung isa sa mga kutsilyo ng banal na armas ang tataga sa kanyang binti, siya ay magiging may kapansanan, at ang pagiging may kapansanan ay haantong lamang sa kamatayan. Hindi madaling nakahanap si Yusuf Zok ng dalawang kaibigang akma sa kanyang panlasa, kaya hindi siya basta-basta tatabi at papanoorin ang pagkamatay ni Alden Baxter, ang dakilang emperador, sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kaya, habang itinaas ng isa sa mga may hawak ng banal na armas ang banal na kutsilyo upang manakit, bigla siyang humakbang pasulong at mabilis na kumilos, sinakmal ang palso gamit ang isang galaw ng paghawak, at sa isang paghila, ang banal na kutsilyo ay nasa kanyang mga kamay. Kasabay ng isang mabilis na paglaslas, bumagsak sa lupa ang ulo ng gumagamit ng divine weapon habang tumataas at bumababa ang kutsilyo. Ang 2 taong ito na may hawak ng divine weapon ay mga lower-level divine persons lamang, at kaya wala silang laban sa kanya, madali niya silang mapapatay sa loob lamang ng ilang segundo. Habang pinupugutan niya ng ulo ang isang may hawak ng divine weapon, ang isa naman ay natigilan, at tila bahagyang nabigla ang deputy commander sa biglaang pag-agaw at pagpatay gamit ang kutsilyo. Gayunpaman, nang handa na si Yusuf Zok na ipagpatuloy at gamitin ang banal na kutsilyo upang patayin ang isa pang gumagamit ng banal na armas, isang malakas na tunog ang narinig, na sinundan ng isang splat, at kalahati ng ulo ng isa pang gumagamit ng banal na armas ay naputol, at nagkalat ang dugo kahit saan. Si Leonidas King pala iyon, na isa ring walang awa na lalaki, matapos mapatay ang nalilitong gumagamit ng divine weapon gamit ang pala. At ang lalaking ito, na nagtatago ng walang palom sa loob ng mahigit 20,000 taon, ay tiyak na palihim ding naglilinang. Gulat na pinagmasdan ni Alden Baxter, ang dakilang emperador, ang 2 may hawak ng divine weapon na bumagsak sa isang lawa ng dugo, at syempre, kung ulo ang kanyang dugo sa kaba sa sandaling ito, sumpa siya, rebelyon nga iyon. Hinahanap mo ang kamatayan. Ang deputy commander, na kilala sa kanyang pagtangkilik sa mga tao, ay biglang nanginig sa buong katawan, at pagkatapos ay isang kataas-taasang kaharian ang agad na bumalot sa kanilang tatlo. Ang kaharian na ito ay ang banal na kaharian, ang sakop ng mga banal na persona. Sa loob ng larangang ito, sino mang may mas mababang cultivation level kaysa sa kanya ay hindi makakagalaw ng kahit isang kalamnan. Kaya, si Alden Baxter, ang dakilang emperador, na ang mukha ay naging parang bakal na asol, ang bibig ay bahagyang nakanganga sa tuwa, at si Leonidas King, na handang ipagpatuloy ang laban gamit ang pala, ay agad na nawalan ng gana na lumaban, alam na silang tatlo ay nakatakdang mamatay at mamamatay ng napakasama sa araw na iyon. Dahan-daang naglakad ang deputy commander palapit sa kanila. Hindi siya gumalaw, ngunit taglay niya ang matinding kumpiyansa. Siya ay isang mataas na banal na tao, isa sa mga pangalawang commander. Bagamat hindi niya maangkin na ang kanyang cultivation level ay umabot sa kalangitan, sa loob ng kwartel na ito, sa loob ng slave cave na ito na may mahigit 1,000,000 tao, ang kanyang lakas ay kayang durugan ang lahat. Sa kanyang paningin, ang tatlong alipin ay nakakatawa at kaawa-awa, naisip pa niya na ang tatlong maliliit na aliping ito ay medyo hanggal. Dahil sa isip niya, ano ang mas mahalaga, ang dignidad o ang buhay? Hindi ba't halata naman iyon? Ngunit mas pinili ng tatlong maliliit na aliping ito na mawalan ng buhay kaysa sa kanilang dignidad, hindi ba't nakakalungkot iyon? 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang, 5 hakbang lang ang pagitan nila, at nang humakbang na siya sa 3 hakbang, nagsimulang magpumiglas si Alden Baxter, ang dakilang emperador. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi siya makagalaw, dahil napakalaki ng pagkakaiba ng lakas. Gusto rin ni Leonidas King na maglunsad ng isang huling hampas bago siya pumanaw, ngunit ang pala na hawak niya ay kasing bigat ng 1,000 kg, hindi niya kayang mahulog ayon sa gusto niya. Sa ika-4 na hakbang, ang pangalawang pinuno ng kampo ay 1 hakbang na lamang ang layo kay Leonidas King. Sa isang taas lang ng kanyang daliri, kayang-kaya nang mapatay ng pangalawang pinuno ng kampo si Leonidas King. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagpakawala si Yusuf Zok ng isang malisyosong hajijek, at sa isang pag-iling ng kanyang katawan, nabuksan ang kaharian ng kanyang daw. Ang kaharian ng daw, na mas makapangyarihan kaysa sa banal na kaharian, ay kumakatawan sa kaharian ng makalangit na daw. Kaya naman, sa sandaling mabuo ang kaharian ng daw,
ang banal na kaharian ng kinatawang pinuno ng kampo ay naglaho ng walang bakas, at siya ay tuluyang nilamon ng kaharian ng Dao. Ano? Gulat na bulalas ng kinatawang pinuno ng kampo. Nang malapit na siyang sigawan, mabilis na kumilos si Yusuf Zok, at agad na sumigaw, huminto ang oras. Sa isang buzz, ang walang humpay na divine skill, kahit na sapat lang ito para matigil ang isang taong kasing level ng deputy camp leader, sa isang kisap mata lang, sapat na ito para sa kasalukuyang Yusuf Zok. Bumukas ang kaharian ng Dao, huminto ang oras, at lumitaw ang Chen Kunrod. Sa sandaling iyon ng pagkatulala at pagkamangha ng kinatawang pinuno ng kampo, na isa katuparan ng Chen Kunrod ang unang gawa nitong pamatay-kamatayan simula nang umakyat ito sa kaharian sa langit, sa oras na kinakailangan bago tumama ang kidlat. Nabigla, nakanganga ang kinatawang pinuno ng kampo. 2 hakbang na lang ang layo niya kay Yusuf Zok, kaya nang sandaling lumitaw ang Chen Kunrod sa kanyang mga kamay, agad itong tumagos sa nakabukang bibig ng kinatawang pinuno ng kampo at sumabog mula sa likod ng kanyang bungo, nagangat ng isang piraso ng buto at may dalang isang kumpol ng pula at puting bagay. Ganap na winasak ng Chen Kunrod ang dagat ng kamalayan ng pinuno ng kampo, kasama ang kanyang espiritual na kaibuturan. Ang aksyon ay isinagawa sa isang maayos na galaw, mabilis, wasto, at walang awa. Kasabay ng isang swoosh, sa pagkamatay ng pinuno ng kampo, agad siyang nilapitan ni Yusuf Zok, inagaw ang singsing nito, hinalughog ang katawan nito, at mabilis na nagpakawala ng 3 orb ng yin-yang heart flame, na siyang nagdulot ng pagkasunog sa 3 katawan. Natigilan si Leonidas King, gayon din si Alden Baxter, ang dakilang emperador, pareho silang nakatitig sa kanya na parang isa siyang halimaw. Nagkibit-balikat si Yusuf Zok, noong panahon ko, sa lower realm, ako rin ay walang kapantay sa buong mundo. Kasabay ng paf, parehong humagalpak ng tawa sina Alden Baxter at Leonidas King. Ginagaya sila ni Yusuf Zok, pero paano niya nataglay ang mga mahiwagang kayamanan? Bakit hindi pa sila kinumpiska? Light Clang, ikaw. Paano ito nangyari? Halos hindi makapaniwala si Alden Baxter. Bawasan ang kalokohan, ang mahalaga ay ang pagtakas. 2 beses na iwinaksi ni Yusuf Zok, hawak ang Chen Kunrod, ang mga kadena sa kanilang mga paa. Kasabay ng isang malinaw na tunog, ang mga kadena ay nabasag sa maliliit na piraso, tuluyang nabasag. Kayang tumagos ng Chen Kunrod ang kalangitan at kaharian, kaya paano kaya makakayanan ng mga kadena lang ang malalakas nitong tama? Haha, Light Clang, ginulat mo ako, haha. Sigaw ni Alden Baxter kasabay ng isang malakas na tawa, pakiramdam niya ay sobrang ginhawa. Gayunpaman, biglang namutla si Leonidas King at seryosong nagsabi, may napatay tayo. Bagamat wala pang nakatuklas nito, malamang na hindi ito mananatiling nakatago ng matagal. Light Clang, anong gagawin natin? Sige, Light Clang, anong gagawin natin? Sabay na ibinaling ng dalawa ang kanilang tingin kay Yusuf Zok. Sa sandaling ito, sa lakas na ipinakita ni Yusuf Zok at sa kataas-taasang kayamanan na taglay niya, sila ay buong pusong nakumbinsi. Walang duda na si Light Clang ang pinakamalakas, at natural lang, si Yusuf Zok ang naging pangunahing haligi sa kanilang tatlo. Ano ang gagawin natin? Tumakbo. Kung hindi, mamamatay tayo. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at ipinahayag ng may diwa, mula ngayon, tunay na magsisimula ang ating paglalakbay sa kaharian ng langit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1249 na Hilagang Kanluran batay sa oras ng pagpasok ng kinatawang pinuno ng kampo sa minahan, mabilis na nahinuhan ni Yusuf Zok at ng kanyang 2 kasama na takip-silim na noon, at sa katunayan, iyon ang pinakamagandang oras para tumakas. Siyempre, ang pagmamadali ay nagsasayang ng saya. Naupo silang tatlo sa bante ng lupa at nagsimulang gumuhit ng mapa. Itinuro ni Yusuf Zok ang mga posisyon ng ilang bantay sa loob ng kwartel at tinukoy ang pinakaligtas na direksyon para sa kanilang pagtakas. Paano mo nalalaman ang tungkol dito kaysa sa akin? Nagtatakang tanong ni Leonidas King, dahil ang mapa na iginuhit ni Yusuf ay talagang nagpapakita ng pinakamahinang bahagi sa kampo. Kung gusto ko lang tumakbo, matagal ko nang ginawa, nagkibit-balikat si Yusuf, ngunit agad na naging seryoso muli ang kanyang ekspresyon,
Gayunpaman, ang lugar na ito, na umaabot ng bilyon-bilyong milya, ay tigang at tiwangwang. May posibilidad pa rin na habulin tayo, kaya maghanda kayo para sa kamatayan. Paano mo nalaman na ang lugar na bilyon-bilyong milya ang layo ay tigang? Nalilitong tanong ni Alden Baxter. Pinag-aralan ko ang lupain sa itaas. Mga 2 bilyong milya timog silangan, mayroong isang maliit na bayan na may 22 bahay, isang bahay tsaa, isang bahay panauhin, isang panday, isang batika, at isang tindahan ng butil. Ito ay isang lugar kung saan humihinto ang mga manlalakbay, paliwanag ni Yusef habang gumuguhit ng malaking bilog sa mapa, itinuturo ang lokasyon ng bayan. Bukod sa bayang ito, walang bakas ng paninirahan ng tao sa loob ng 2 bilyong milya. Patuloy na patungo sa timog silangan mula sa bayan, pagkatapos ng halos 5 bilyong milya, may isang lungsod, pero wala na akong masyadong alam bukod doon. Totoong sinabi ni Yusef, kahit na ang kanyang telekinesis ay maaaring umabot sa hindi mabilang na light years, ang espasyo sa Heavenly Realm ay naiiba. Maraming lugar ang hindi makapasok sa kanyang telekinesis, tulad ng sa ilalim ng lupa o kung masyadong lumawak, kung saan ang espasyo mismo ay maaaring maging bingkong, na naglilimite sa kanyang telekinesis sa loob ng 10 bilyong milya. Gayun din, hindi niya makita ang loob ng mga lungsod dahil protektado ang mga ito ng formation, na humaharang sa lahat ng telekinesis. Ang lupain at ang mga kasalimuotan ng espasyo ng Heavenly Realm ay ilan sa mga dahilan kung bakit hindi siya makapaglakbay sa space-time. May alam ka bang lungsod na 7 bilyong milya ang layo? Ikaw. Parehong natulala sina Leonidas King at Alden Baxter, lalo na si Leonidas King. Mahigit 20,000 taon na siyang narito at wala siyang alam tungkol sa mga bayan o lungsod, ngunit nagawa ni Yusef na bigkasan ang mga detalyeng ito na parang kaalaman na lamang ng lahat. Tunay ngang kahanga-hanga ang lalaking ito. Ibig sabihin yan kailangan nating tumakbo ng 7 bilyong milya. 7 bilyong milya, nanginginig na sabi ni Alden Baxter, ang dakilang emperador. Sa Immortal Realm, maaaring hindi ganoon kalaki ang distansyang iyon, ngunit dito, sa Heavenly Realm, hindi man lang siya isang lower-level divine person at nagdududa siyang kaya pa niyang lumipad, kaya paano sila makakatakas? Kung ganoon kalayo, hindi tayo makakatakas, at kahit makarating tayo sa isang bayan o lungsod, hindi tayo makakapasok dahil may mga tatak tayo sa ating mga mukha. Sino mang may tatak na lumilitaw sa mga tao ay kukunin, iyon ay isang tuntunin ng kaharian sa langit. Minamarkahan tayo ng tatak bilang mga alipin, na nagpapakitang nakatakas tayo, kaya mahirap gumalaw kahit 1 pulgada lang. Sus Mariosep, hindi ko man lang kayang kayurin itong pang-ipit gamit ang pala, tinatakan ito ng malalim sa kaluluwa ko. Isang bulalas ng dakilang Emperador Alden Baxter. Mukhang may mga magic treasures ang pinuno ng deputy camp na kayang mag-alis ng tatak. Pag-usapan natin yan kapag nakatakas na tayo, sabi ni Yusef matapos sulyapan ang singsing ng pinuno ng pangalawang kampo. Tama, nagliwanag ang mga mata ni Leonidas King at Alden Baxter. Kung gayon, paano tayo makakatakas? Sabay na tanong ng dalawa kay Yusef, dahil alam nilang tila imposibleng makatakas. Tumungo tayo sa hilagang kanluran, mungkahi ni Yusef, habang sinusundan ang daan sa lupa. Mga 3 milyong milya sa direksyong iyon ay naroon ang isang napakalaking bundok na nababalutan ng nyebe, at hindi matukoy ng aking banal na pananaw kung ano ang nasa kabila nito, pati na ang bundok mismo. Siguro ito ay ang rehiyong polar. Rehiyong polo nga iyan, basta't makatakas tayo sa isinumpang lugar na ito, kahit saan ay pwede na. Mabangis na deklarasyon ng dakilang emperador. Sa katunayan, maaari lang tayong magtago sa rehiyon ng polo sa ngayon at maghanap ng isa pang pagkakataon para makatakas mamaya. Pero Zhuang Yi, siguradong may malaking sikreto ka, di ba? Sinubukan ko nang gamitin ang Divine Sense dati, pero hindi ko matukoy ang layo ng lampas 10 milya. Maaari mong matukoy ang mga bagay na milyon-milyong milya ang layo, kahit bilyon-bilyon, samantalang ako ay hindi man lang matukoy lampas sa kwartel. Paano mo nagagawa iyon? Mausisang tanong ng dakilang emperador na si Alden Baxter, dahil sa Heavenly Realm na ito, ang kanilang divine sense ay nalilimitahan sa lahat ng dako, at dahil hindi man lang sila lower-level divine people, ilang milya lamang ang kanilang nakikita. Ah, ganoon ba? Nag-isip si Yusef,
napagtanto na ang kanyang natatanging kakayahan ang nagpapaiba sa kanya sa iba. Kung saan ang iba ay hindi makakaabot ng lampas sa 10 milya, nakakaramdam siya ng hanggang 10 bilyong milya, malamang dahil sa mga purple blood beads, hindi ito ang divine sense ng kanyang cultivation level, kundi ang telekinesis. Sige, kung hindi ka takot mamatay, sumama ka sa akin. Tumayo si Yusef at parehong dumampot sina Leonidas King at Alden Baxter ng isang kutsilyo sa baywang mula sa lupa, kumuha rin ng 2 singsing ng divine weapons at mabilis na nagsagawa ng blood recognition. Sus Mariosep, may 2,000 spirit stones dito. Bulalas ng dakilang emperador ng may tuwa. Mayroon akong halos 3,000 rito. Bulalas ni Leonidas King ng may pananabik, at ilang pangunahing pangangailangan para sa pagkain at pamumuhay. At ikaw, Zhuang Yi? Tanong nilang dalawa kay Yusef. Parang mahigit 10 milyon o higit pa. Aha, hindi naman masama, sabi ni Yusef sa tonong maaaring ikagalit ng kahit sino. Dam, sabay na mura ng dalawa. Mahigit 10 milyong spirit stones para sa isang menor de edad na deputy camp leader, ilan kaya ang maaaring mayroon ang camp leader? Haha, pera na. Tumawa ng malakas si Yusef, at saka nagsimulang umakyat silang tatlo. Pinangunahan ni Yusef ang daan, kasunod sina Leonidas King at Alden Baxter. Sa kabila ng maraming tao sa minahan, hindi na mabilang na beses nang tinahak ni Yusef ang mga landas na ito, alam niya kung paano iwasan ang iba. Pagkatapos ng halos 5 oras, sa wakas ay nakaahon na ang tatlo sa ibabaw, at malalim na ang gabi, ang perpektong tiyempo para sa kanilang pagtakas. Humirit, 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 sinamantala ang dilim at ang pamilyar na mga ruta, mabilis silang inakay ni Yusef palabas ng kampo, na natiling malapit sa lupa. Matapos masakop ang mahigit 2,000 metro, lumipad siya pataas sa ere at nagpatuloy sa pagtakbo. Gayunpaman, isang nakakatawang eksena ang sumunod sa likuran niya, nang makitang lumipad si Yusef, tumalon din sina Leonidas King at Alden Baxter ngunit sabay na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nagtinginan sila ng may pagtataka, hindi man lang sila makalipad. Ang hindi pagiging mga banal na persona na nasa mababang antas ay nangangahulugan na wala silang anumang cultivation sa langit na kaharian na ito, na nangangailangan sa kanila na magsimulang muli bilang ang pinakasimple at pinakamababang individual. Nabigla rin si Yusef, malinaw niyang naalala na kahit hindi siya isang mababang antas na banal na tao, maaari pa rin siyang lumipad, kahit na hindi siya makapaglakbay sa espasyo-oras. Pero ngayon, hindi man lang kayang lumipad ni na Leonidas King o Alden Baxter. Iba ako sa kanila. Huminga ng malalim si Yusef at napagtanto na malamang na ang mga purple blood beads ang sanhi ng natatanging kalamangan na ito, na nagbigay sa kanya ng likas na higit na kakayahan kumpara sa iba. Sige, mabilis na iniabot ni Yusef ang kanyang kamay, hinawakan ang isa sa bawat braso at nagpatuloy sa mababang altitude. Kahit hindi masyadong mabilis ang takbo, hindi rin naman talaga ito mabagal. Hilagang kanluran, patungong hilagang kanluran, nagpatuloy si Yusef, sinikap na ilayo ang kanilang sarili mula sa kampo bago magbukang liwayway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1250 ang pagtugis. Alam ni Yusef Zoc na bago magbukang liwayway ang pinakamagandang oras para tumakas, mas mabuti kung mas malayo ang kaya niyang takbuhin, dahil kapag sumikat na ang araw at wala nang matagpuan ang deputy commander at 2 personal na sundalo, tiyak na magsisimula ng paghahanap ang kwartel. Pagkatapos, matutuklasan nila ang minahan at kalaunan ay mapagtatanto na ang deputy commander at ang mga personal na sundalo ay malamang na pinatay. Magiging malinaw din na si Yusef Zoc at ang kanyang 2 kasama ay tumakas. Sa makatuwid, mabilis na maglulunsad ng manhunt ang kwartel. Kung hindi samantalahin ng 3 ang sandaling ito para makalayo ng husto, tiyak na mahuhuli sila. Dahil may kargang 2 lalaking nasa hustong gulang si Yusef Zoc, mabilis ang kanyang bilis ngunit mas mabagal pa rin kaysa noong lumilipad siyang mag-isa. Bukod dito, wala siyang balak na dalhin ang 2 lalaki sa Blue Sea at Cloud Sky, dahil iyon ang kanyang tahanan. Hindi pa sapat ang tiwala ni na Alden Baxter at Leonidas King para payagan silang makapasok ni Yusef. Pagsapit ng liwanag ng araw, napagtanto ni Yusef Zoc na halos 1 milyong milya na ang nalakbay niya, humigit kumulang 1 katlo ng biyahe. Kung magpapatuloy pa siya ng 2 katlo,
maaabot niya ang Grand Snow Mountain, kung saan malamang na hindi na sila mahahanap ng mga humahabol. Kasabay nito, pagkabukas palad, sa wakas ay napansin ng kwartel na nawawala si Deputy Commander Santiago Wilkinson at ang dalawang personal na sundalo. Dahil nakatakdang tipunin ng commander ang mga sundalo ng araw na iyon, natuklasan noong roll call na wala ang tatlo, na ikinagalit ng commander, kaya't agad itong nagutos ng agarang paghahalughog. Sa puntong ito, hindi pa alam ng commander na ang deputy commander at ang mga personal na sundalo ay napatay na. Ang commander, na may apelyidong Burger at miyembro ng Joe Clan, ay kilala bilang Jackson Burger. Bagamat ipinanganak siya sa labas ng kasal, isa pa rin siyang natatanging personalidad sa pamilya, dahil kung hindi niya makakamit ang katayuan bilang mababang Diyos sa langit at tiyak na hindi siya magiging commander dito. Mahigpit siyang umupo sa reviewing stand, nagpapakita ng isang kahanga-hangang presensya. Ang kwartel ay may kabuuang 3 deputy commander, na pawang may matataas na katayuan. Ipinagmalaki ng Heavenly Realm ang 8 dakilang pamilya ng Heavenly Realm, ngunit marami pa ang kaakibat ng mga dakilang pamilya. Halimbawa, ang pamilyang Wilkinson ay itinuturing na isang pangalawang uri ng pamilya at isang basalyo ng pamilyang Burger. Ang mga inapo mula sa mga basalyong pamilyang ito ay nagtrabaho at naglingkod din sa pamilyang Burger. Si Santiago Wilkinson ay isa sa mga taong iyon. Sa totoo lang, kinamumuhian ni Jackson Burger ang lalaki, dahil wala itong kinikilingan at mas nasisiyahan siyang makipaglaro sa mga lalaki mula sa ibang pamilya kaysa sa mga babae, isa siyang masamang tao. Siyempre, alam ni Santiago Wilkinson kung paano makakuha ng pabor at nakapagbigay siya ng maraming benepisyo kay Jackson. Gayunpaman, ang mga tawag sa listahan ay seryosong bagay, at bilang nangungunang opisyal, idineklara ni Jackson na magkakaroon ng pagtitipon ngayon. Ang pagkawala ni Santiago ay isang direktang insulto sa awtoridad ni Jackson. Itinakda ng batas militar na ang gayong paglabag ay maaaring magresulta sa pagbitay. Bukod dito, ang roll call ngayon ang una para kay Jackson simula nang lumipat sa posisyong ito. Ang hindi pagpapakita ni Santiago ng respeto sa ganitong kritikal na sandali ay isang sampal sa mukha ni Jackson, at kahit hindi niya mapatay si Santiago, determinado siyang balatan ng buhay ang lalaki ngayon. Ginoo, dumating na ang sakuna. Nang nakaupo ng malungkot si Jackson Burger sa mesa ng pagsusuri, isang mensahero ang nagmamadaling bumalik mula sa paghahanap. Ano iyon? Nakakross ang mga binti ni Jackson Burger at may nakapatong na malaking espada. Nakabalot ngunit naglalabas pa rin ng malamig na banta, malinaw na hindi ito isang ordinaryong sandata. Iniuulat ko sa inyo, Ginoo, malamang napatay na si Deputy Commander Wilkinson at ang dalawang personal na sundalo. Natagpuan namin ang mga bagay na ito sa isa sa mga sipi. Iniharap ng naguulat na sundalo ang isang dakot ng lupa, ang lupang ito ay may mantsa ng dugo at may bakas ng pagkasunog. Natukoy ng manggagamot ng militar na ang dugo ay may amoy ni Deputy Commander Wilkinson, at, higit pa rito, 3 manero ng alipin ang nawawala sa daang iyon. Ano? Nagulat si Jackson Burger sa balita, wala naman talaga siyang balak patayin si Santiago Wilkinson. Total, ang pagbitay sa isang miyembro ng pamilyang Wilkinson ay mangangailangan ng mahirap na paliwanag. Pero ngayon, pinatay na si Santiago. Sino pa ba sa buong kwartel ang may kakayahang pumatay kay Santiago Wilkinson? Makipag-ugnayan agad sa pamilya Wilkinson at magtanong tungkol sa kalagayan ng lifebound jade slip ni Santiago Wilkinson. Mabilis na kinalma ni Jackson Burger ang sarili sa gitna ng pagkabigla. Bilang isang punong commander na may kakayahang pamunuan ang mga tropa, malinaw ang kanyang kakayahan sa paglutas ng problema at paggawa ng desisyon. Opo, Ginoo. Agad na kinuha ng naguulat na sundalo ang isang communication jade slip, nakapareho ng gamit ng message jade disc ng Immortal Realm, ngunit ito ay tinatawag na jade simple sa Heavenly Realm, simple lang gaya ng dispatch, na sumisimbolo sa diwa ng isang mensahe. 5 minuto lang ang lumipas bago yumuko ang isang personal na gwardya at nagsabing, Sir, nabasag na po ang lifebound jade slip ni Deputy Commander Wilkinson sa dambana ng pamilya Wilkinson. Ano ang mga pangalan ng 3 matatapang na alipin na may katapangan na sumalungat sa kalangitan? Galit na hinampas ni Jackson Burger ang armrest. Isa sa kanila ay isang foreman sa pagmimina na nagngangalang Leonidas King,
ang isa naman ay nagngangalang Alden Baxter, at ang huli ay nagngangalang Genggeng. Narito ang listahan. Iniabot ng gwardya ang isang listahan. Sandali itong sinuri ni Jackson Berger, at agad na inilabas ang kanyang divine sense. Bilang isang mababang Diyos sa langit, ang kanyang banal na pananaw ay maaaring umabot ng lampas sa 1,000,000 milya, ang limitasyon para sa isang mababang Diyos sa langit. Tama, sa loob ng Heavenly Realm, dahil sa kakaibang katangian ng eroplano, kahit ang mga lower heavenly god ay kayang palawigan lamang ang kanilang divine sense ng mahigit 1,000,000 milya lamang. Gayunpaman, kung maglalakbay sila patungo sa immortal realm o iba pang mga eroplano, ang kanilang divine sense ay kayang lumawak ng walang hanggan. Ano, Sus Mariosep, ang layo na ba ng natakbuhan nila? Sa gilid ng kanyang banal na pananaw, nakita niya ang isang taong lumilipad, may dalang dalawa pa. Silang tatlo ay may mga tato sa kanilang mga mukha at suot ang mga damit ng kanilang mga alipin, at dalawa sa kanila ay may hawak ding malalaking espada. Sa hilagang kanluran, 1,000,000 milya ang layo, si Pangalawang General Shu kasama ang unang pangkat, si Pangalawang General Yuan kasama ang ikatlong pangkat, at ikaw kasama ang ikalimang pangkat. Huminto ka at hulihin sila, at gusto ko silang buhay. Hindi gumagalaw si Jackson Berger habang ipinapadala ang mga utos kasama ang kanyang personal na bantay na nangunguna sa ikalimang pangkat. Ang bawat pangkat ay binubuo ng 10 lalaki, kaya mayroong 33 lalaki sa kabuuan. Nang matanggap ang kanilang mga utos, mabilis na lumipad ang 33 lalaki at bumuo ng 3-point formation, habang humahabol sa direksyong hilagang kanluran. Samantala, napakunot noo si Jackson Berger at sinabing, isang alipin na kayang lumipad. Pero hindi ko pa rin moari ang antas ng kanyang cultivation. Anong nangyayari rito? Kasabay nito, si Yusuf Zok, na tumatakbo noon, ay agad na napansin ang 33 lalaki na sumusugod patungo sa kanila mula sa kwartel. Nakikita ng kanyang telekinesis ang kwartel, kaya malinaw sa kanyang isipan ang bawat galaw doon. Lumabas na ang kalaban, at sila'y mabibilis. Kung pagbabasehan ang bilis nila, maaabutan nila tayo bago gumabi, bago pa man tayo makarating sa Great Snow Mountain. Seryosong sabi ni Yusuf Zok. Kung gayon, harapin natin sila. Makapatay ka ng isa, at makakabawi tayo, makapatay ka ng dalawa, at kikita tayo. Sigaw ni Alden Baxter. Ang problema ay hindi mo kayang pumatay kahit isa. Hindi napigilan ni Leonidas King ang matawa at umiyak pagkatapos sabihin iyon, saka siya nagtanong, Genggeng, ano ang dapat nating gawin? Walang pagpipilian. Ang magagawa ko na lang ay patuloy na dagdagan ang bilis natin. Kung maabutin nila tayo bago pa man tayo makapasok sa Great Snow Mountain, wala na tayong magagawa kundi lumaban. Dumating na ba ang commander? Malakas na nag-isip si Leonidas King. Hindi. Umiling si Yusuf Zok. Siya. Parehong huminga ng malalim sina Leonidas King at Alden Baxter. Hanggat hindi pa dumarating ang commander, may pag-asa pa rin silang mabuhay, dahil nasaksihan nila ang kakayahan ni Genggeng, isang galaw lamang na pumatay sa pangalawang commander. Kaya kahit na nagpadala ang kaaway ng 33 tauhan, may pagkakataon pa rin silang mabuhay. Hindi nagsalita si Yusuf Zok, kusang loob na lamang sa tadhana. Bukod pa rito, ginamit na niya ang Cosmos Rod dati dahil sa labis na pangangailangan noong walang mga tagalabas sa paligid, kaya hindi siya nag-aalala na mailabas ang impormasyon. Gayunpaman, kung gagamitin niya ito sa isang komprontasyon laban sa maraming kaaway, tiyak nakakalat ang balita. Kapag kumalat ang balitang lumitaw ang Cosmos Rod sa Heavenly Realm, magiging imposible na ang kaligtasan. Walang dad ang susundan ito ng mga piling tao ng 8 dakilang pamilya ng kaharian ng langit. Lakad, takbo, takbo. Kinagat niya ng mariin ang kanyang dila, pinilit ang sarili na tumakbo para iligtas ang kanyang buhay.